Pinatigil niya ang kanyang trabaho at napilitan siyang umuwi matapos malaman na nawawala ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sa pag-uwi niya para hanapin ang kanyang kapatid, nakilala niya ang maraming misteryosong kapitbahay. Gayunpaman, ang pinakakakaiba sa kanila ay ang lalaking mayaman at may maraming kaso sa pulisya. Noong nakaraan, dahil sa matinding inggit, pinaslang niya ang isang mag-asawang bata. Dahil sa kanyang malaking krimen, ipinadala siya ng gobyerno sa piitan sa loob ng 7 taon. Pagkatapos ng 7 taon sa likod ng rehas, nagbago na kaya siya o nananatili pa rin siyang baliw? Ang pinakamahalaga, may kinalaman ba siya sa misteryosong pagkawala ng kanyang kapatid na babae? Ayon sa sabi-sabi, isang silid sa Rosevilla ang sinasabing may nakakatakot na sumpa. Ang sinumang pipiliing manirahan sa silid na ito ay tiyak na magkakaroon ng malungkot na wakas. Kung hindi sila misteryosong mawawala na parang bula, tiyak na mamamatay sila. Nang bumaba ang gabi, masayang nagsasama ang mag-asawa. Gayunpaman, habang ang lalaki ay malapit nang marating ang rurok ng kasiyahan, biglang nakarinig ang babae ng katok sa pinto. Dahil wala nang magagawa, napilitan ang mag-asawa na itigil muna ang kanilang kasiyahan para buksan ng lalaki ang pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, isang estranghero ang pumasok sa bahay ng walang salita. Sa isang iglap, tinapos niya ang buhay ng lalaki. Nang makita ng babae na ang kanyang minamahal na asawa ay namatay sa harap mismo niya, hindi niya maiwasang matakot. Nang makita ng hayop na iyon ang nanginginig na babae, kinorner niya ito. Napakabilis ng lahat, naririnig lang ng mga kapitbahay ang walang tigil na pagsigaw ng babae. At sa isang gabi, bigla na lang nawala ang mag-asawa. Ilang buwan ang lumipas, isa pang pamilya ang bumili ng silid na ito. Nang makita nila ang murang presyo, inakala nilang nakakuha sila ng magandang deal. Hindi nila alam kung anong kakilakilabot na bagay ang naghihintay sa kanila. Matapos mabili ang bahay sa murang presyo, umalis ang lahat maliban sa isang babae na naiwang nakatira sa silid 800 at siyam. Ang babae ay si Jean, isang manager sa isang research institute sa lungsod. Dahil sa kanyang trabaho, kinailangang lumipat ng kanyang ama at nakababatang kapatid sa Busan. Bagamagi ang kanilang ama ay isa ng direktor ng isang malaking ospital. Wala ni isa sa mga anak na babae ang sumunod sa yapak ng kanilang ama. Lalo na ang nakababatang kapatid na babae na binaliwala ang payo ng pamilya at nagtrabaho bilang isang receptionist sa hotel. Isang araw, nagdesisyon si Gina na regaluhan ang kanyang mahal na ate ng isang set ng underwear para sa kanyang kaarawan. Sabi nga, magkapatid ay parang kambal at ganoon din sina Gina at Jean. Napakalapit ng dalawang magkapatid na babae at nagkukwentuhan sila tungkol sa lahat ng bagay. Ngunit bihira umuwi si Gina dahil hindi sila magkasundo ng kanyang ama. Mula noong bata pa siya, pinili na ni Gina ang mamuhay ng mag-isa upang hindi sundin ang mga plano ng kanyang ama. Matapos ang matagal na pagkawala sa bahay, mayroon na siyang stable na trabaho sa isang sikat na hotel. Dahil sa galing niya sa pagsasalita, madali niyang napapalugod ang mga mahirap na customer. Dahil dito, palaging ipinapakita ng manager ng hotel ang kanyang pagkamuhi kay Gina. Ang dahilan ay ang paninibugho, takot siya na balang araw ay agawin ni Gina ang kanyang posisyon. Isang araw habang nagtatrabaho, pinilit siya ng manager na maglinis ng swimming pool. Habang nagtatrabaho, isang kasamahan niya ang patuloy na nagtanong kay Gina, bakit kailangang magtrabaho bilang receptionist ang isang anak ng may-ari ng isang malaking ospital? Bagamat mayaman ang kanyang pamilya, gusto ni Gina na maging independent at hindi umasa sa sinuman. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi ng kanyang kasamahan sa trabaho ang isang nakakagulat na balita. Pagkatapos ng paulit-ulit na harassment mula sa manager, nagpasya siyang sampahan ito ng kaso. Alam niya na nasaksihan ni Gina ang lahat ng masasamang ginawa ng lalaki. Kaya naman, gusto niyang maging testigo si Gina sa kaso. Bagamat naawa siya sa kanyang kasamahan, kailangan pa rin ni Gina ng oras para mag-isip. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono at tumawag ang kanyang kasintahan. Gusto ng kanyang kasintahan na yayain si Gina na kumain at mag-shopping buong gabi. Sa mukha pa lang, alam mo na hindi siya isang disenteng tao. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na pribadong ospital bilang isang parmasyutiko. Kaya naman, gusto niyang gamitin si Gina para makapasok at makapagtrabaho sa malaking ospital. Bagamat palagi siyang nag-iisip na maging hari, ayaw naman ni Gina na umasa sa kanyang pamilya. Nang gabing iyon, dumating si Gina sa restaurant na inireserba ng kanyang kasintahan, tulad ng napagkasunduan. Habang kumakain silang dalawa, patuloy na binabanggit ng lalaki ang tungkol sa pagpapakasal. Nang marinig ito, agad na ipinakita ni Gina ang kanyang pagkabahala dahil hindi pa siya handa para doon. Nang makita ang kanyang iritable na mukha, dinala siya ng lalaki sa shopping para gumaan ang kanyang pakiramdam. Matapos makabili ng magandang pink na damit, unti-unting bumalik ang saya ni Gina. Dahil sa nararamdamang kaligayahan sa relasyon, mabilis na nag-post si Gina ng larawan nilang dalawa sa social media. Kaagad na nakakuha ng maraming likes at pagbati ang larawan. Sa sandaling iyon, isang misteryosong tao ang nagpaalala kay Gina na maging maingat sa kanyang kasintahan na hindi karapat-dapat. Nang mabasa ang komento mula sa misteryosong tao, gusto niyang tanungin ito kung bakit, ngunit hindi na ito sumagot. Sa kabilang banda, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho, umuwi si Gina sa kanyang apartment sa Rosevilla. Sa sandaling sumasara ang pinto ng elevator, isang masamang kamay ang biglang pumasok. Lumabas na isa itong matandang babae na medyo baliw. Gayunpaman, ang ginawa niya ay nakakagulat kay Gina.
Nang makita ang magaspang na kilos ng kanyang ina, humingi ng paumanhin ang anak na lalaki kay Gina at umalis. Gayunpaman, hindi siya kaagad umalis, sa halip ay nakatitig siya sa elevator na parang gusto niyang malaman kung saang palapag nakatira si Gina. Nang malaman niyang nasa ika-negatibo, 8 palapag si Gina, saka lang niya iniwan ang kanyang ina. Nang gabing iyon, lihim siyang nagmasid kay Gina mula sa malayo na may masamang hangarin. Dahil sa kanyang trabaho, kailangan niyang lumayo sa bahay sa mga susunod na araw. Sa dilim ng gabi, masigasig siyang nag-aayos ng kanyang bagahe bilang paghahanda sa biyahe. Matapos ayusin ang kanyang bagahe, tinawagan ni Gina ang kanyang kasintahan at umalis sa kanyang silid. Habang naghihintay sa elevator, bigla niyang napansin ang isang estranghero na nakatayo sa likod niya at nakatitig sa kanya. Sa pakiramdam na may panganib, tinawagan ni Gina ang kanyang kaibigan para humingi ng tulong, ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan, paggising ng araw, tinawagan si Gina ng kanyang ama. Dahil hindi niya makontak si Gina, gusto niyang bumalik si Gina sa Rosevilla. Hindi siya mapakali dahil baka may mangyaring masama sa kanyang anak na babae na mag-isa sa bahay. Ngunit ang isang pamilyar na receptionist tulad ni Gina ay hindi basta-basta makakapagbakasyon, kaya iminungkahi niya sa kanyang ama na siya na lang ang umuwi at tingnan si Jean. Hindi dahil ayaw umuwi ng kanyang ama, kundi dahil sa dami ng trabaho sa ospital, kaya wala siyang magagawa. Matapos pilitin si Gina na umuwi para tingnan ang kanyang ate, bigla siyang binabaan ng telepono. Habang galit na galit si Gina at hindi alam kung ano ang gagawin, biglang dumating ang manager. Dahil sa pagbubulungan, nalaman niya na hiningi ng kasamahan niya ang tulong ni Gina para maging testigo. Sa takot na makulong dahil sa panliligalig, gusto ng manager na iwasan muna siya ni Gina. Ginamit ni Gina ang pagkakataon para mag-apply ng leave para umuwi at hanapin ang kanyang ate na hindi makontak. Dahil hindi nila alam ang totoong dahilan ni Gina, tiningnan siya ng kanyang mga kasamahan sa trabaho ng may paghamak. Inakala nilang ayaw niyang maging testigo para sa kanyang kasamahan para kasuhan ang manager, kaya ginawa niya iyon. Bagamat di alam niyang mali ang akusasyon sa kanya ng mga kasamahan na iniiwasan niya ang responsibilidad, hindi na nag-abala si Gina na magpaliwanag. Para sa kanya, ang pamilya ang pinakamahalaga at walang anumang makakahigit sa banal na pagmamahal na iyon. Matapos tapusin ang kanyang mga gawain sa hotel, bumalik si Gina sa kanyang silid upang mag-ayos ng kanyang mga gamit. Pagkatapos, sumakay siya sa tren patungo sa Rosevilla kung saan nakatira ang kanyang ate. Pagbaba pa lang niya ng tren, may sumusunod na agad sa kanyang estrangherang babae, ngunit hindi niya ito napansin. Nang makita niya ang kotse ni Jean na nakaparada sa ibaba ng gusali, nagtaka si Gina. Saan pupunta ang ate ko kung nandito pa ang kotse niya? Bigla niyang nakita ang baliw na babae na patuloy na nagmumura sa tabi ng kotse. Nang lumapit si Gina para magtanong, biglang tumayo ang baliw na babae at tumakbo. Ang kakaibang kilos ng baliw na babae ay nagpainis kay Gina dahil inakala niyang iniiwasan siya nito. Ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ni Gina umuwi ay dahil ang Rosevilla ay maraming kakaibang tao. Matapos masaksihan ang kakaibang kilos ng baliw na babae, dahan-dahang pumasok si Gina sa silid 809. Sa sandaling iyon, napansin din siya ng lalaking lihim na sumusubaybay sa kanyang ate. Pagpasok pa lang niya, nakita na ni Gina ang tumagas na ketchup sa sahig. Sinundan niya ang mga bakas ng ketchup at nagulat nang makita ang isang manikin na nakasabit sa balkonahe. Ang mas kakaiba pa, ang nakakatakot na manikin ay nakasuot ng pink na damit na kapareho ng suot niya. Habang nanginginig pa si Gina, bigla siyang nakarinig ng tunog ng pagbukas ng pinto mula sa sala. Hindi siya nag-isip ng 2 beses at agad na naghanda para sa depensa. Ngunit buti na lang, ang pumasok ay ang kanyang ama. Nang makita niya ang kanyang ama, gumaan ang pakiramdam ni Gina. Dahil sa pag-aalala sa kanyang panganay na anak, iniwan niya ang kanyang trabaho sa ospital para pumunta doon. Nang dalhin ni Gina ang kanyang ama sa balkonahe, nagulat din ito nang makita ang manikin. Napansin ng ama ang pink na damit na kapareho ng suot ni Gina, ngunit hindi siya naniniwalang may ganitong damit si Gina. Akmang aalisin na sana ng ama ang manikin nang pigilan siya ni Gina dahil baka masira ang ebidensya. Biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ito ng ama at tinanong ang babae kung bakit niya hinahanap ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi mahalaga ang dahilan kung bakit siya naroon at agad na umalis ang presidente ng club. Nang makita na iniiwasan ng babae ang kanyang tanong, hinila siya ng ama at pinilit magsalita. Umamin ang presidente na pumunta siya doon para sa isang blind date. Si Jean ay inayos na makipagkita sa isang lalaking nagngangalang Charlie, ngunit hindi siya sumipot. Patuloy na nagtanong ang ama kung bakit kailangang mag-blind date ang isang perpektong tao tulad ni Jean. Hindi alam ng presidente kung ano ang isasagot, kaya nagdahilan siya at umalis. Gusto siyang habulin ng ama, ngunit pinigilan siya ni Gina dahil ang mahalaga ay tawagan ang pulis para mabilis nilang mahanap si Jean. Kung magpapaliban pa sila, baka nasa panganib ang kanyang ate. Nang marinig ito, agad na umalis ang mag-ama. Sa loob ng elevator, napansin ni Gina na may TV sa villa. Iminungkahi niya sa kanyang ama na pumunta sa security office upang makita kung saan pumunta ang kanyang ate. Gayunpaman, gumawa ang security guard ng maraming dahilan upang hindi ipakita ang recording sa ama. Humingi siya ng presensya ng pulisya na may search warrant bago niya papayagan ang mag-ama na panoorin ang video. Nang makita na galit ang kanyang ama, hinila siya ni Gina palabas at sinabing, "Sige na, pumunta na lang muna tayo sa police station." Pag alis nilang dalawa, agad na nagulat ang security
security guard sa isang misteryosong tao na kakalabas lang ng villa ng mag-ama. Patuloy na sinundan sila ng babaeng nagmamanman, ngunit umalis na ang dalawa. Pagkatapos, pumunta ang mag-ama sa police station upang i-report ang pagkawala ni Jean. Nang makita niyang hindi mapakalma ang kanyang ama, nagsalita si Gina. Ipinakita niya sa pulis ang mga larawan na kuha niya sa crime scene. Hiniling ng babaeng pulis na magsulat sila ng statement at iminungkahi niyang puntahan ni Gina si Private Park Maisu sa ika-negatibo 2 floor ng homicide team. Sinunod ni Gina ang sinabi ng pulis at hinayaan niyang magsulat ang kanyang ama ng statement habang siya naman ay hinanap si Private Park. Pagkatapos, tinuro ng pulis kay Gina ang lamesa ni Private Park. Nang magkita sila, nag-usap muna sila bago pumasok sa pribadong silid. Mula sa kwento at ebidensya sa telepono ni Gina, sinabi ni Private Park na sinusubaybayan si Gina na ikinabahala ni Gina. Biglang dumating ang captain para hanapin si Private Park, kaya mabilis niyang ibinigay ang kanyang calling card kay Gina at lumabas para sermonan. Ginamit ni Gina ang pagkakataon para nakawin ang listahan ng mga kriminal na nasa ilalim ng pamamahala ni Private Park na napansin niya nang pumasok siya sa silid. Lihim na lumabas si Gina sa police station at bumalik sila ng kanyang ama sa Rose Villa. Sa daan, nakatanggap ng tawag ang kanyang ama kaya bumaba ito ng kotse para kausapin ang tumawag nang hindi naririnig ni Gina ang usapan. Ngunit sa kilos pa lang ng kanyang ama, nahulaan na ni Gina na mayroon itong mahalagang usapan. Pinayuhan niya ang kanyang ama na bumalik sa busan para tapusin ang kanyang trabaho habang siya naman ay mag-isang hahanapin ang kanyang ate. Ipinagkatiwala ng ama si Jean kay Gina pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang anak na babae sa Rose Villa bago siya tumungo sa busan. Pagbalik ni Gina sa kanyang silid, napadaan siya sa supermarket para bumili ng ilang bagay at di sinasadyang narinig niya ang usapan ng isang lalaking nagngangalang Charlie. Naalala ni Gina si Charlie na inayos ng presidente ng Women Association na mag-blind date sa kanyang ate. Kaya, nagdesisyon siyang siyasatin ang lalaking ito na nagngangalang Charlie. Siya ang anak ng may-ari ng supermarket at dahil baliw ang kanyang ina, si Charlie ang pumalit sa pamamahala ng supermarket. Sa sandaling ito, biglang nagdala ng dumi sa supermarket ang baliw na babae na nagpagalit kay Charlie at mabilis niyang hinila ang kanyang ina palabas. Habang inaasikaso niya ang gulo, lihim na pumasok si Gina sa opisina ni Charlie. Hindi niya inaasahan na si Charlie ay isang manyak na may mga video ng puwet sa kanyang ipad. Sa pamamagitan ng security camera sa supermarket, napansin ni Gina na may mga empleyado na paparating. Mabilis siyang umalis sa opisina at nagkunwaring namimili. Sa checkout counter, napansin ni Charlie si Gina. Naakit siya sa ganda ni Gina, kaya gusto niyang makipagkilala dito. Ngunit walang pakialam si Gina sa manyak at agad na umalis sa supermarket. Pagbalik sa kanyang silid, tiningnan ni Gina ang listahan ng mga kriminal na nakuha niya kay Private Park. Karamihan sa mga nasa listahan ay mga sexual predator at mayroon lamang isang baliw na sadyang nananakit ng iba. Lalo pa siyang nagulat nang malaman niyang nakatira ang lalaki sa silid 603 ng gusali 110. Sa Rose Villa din biglang may lumabas na hubad na binata sa bahay na ikinagulat ni Gina. Lumabas na ito ay ang kanyang nakababatang kapatid na umuwi lang para kunin ang kanyang damit at umalis ulit. Nakatira siya sa dormitoryo ng boarding school, kaya bihira siyang umuwi at hindi niya alam na nawawala si Gina. Sa sandaling ito, ipinakita ni Gina sa kanya ang manikin sa hallway. Naghihinala ang nakababatang kapatid na maaaring ginawa ito ng babaeng may sakit sa pag-iisip na nakatira sa itaas. Dati, nagreklamo na si Gina sa management tungkol sa ingay na ginagawa ng babaeng may sakit sa pag-iisip. Kaya naman, bumaba ang babae sa silid ni Gina na may dalang kutsilyo at sinugod siya. Ngunit buti na lang at nasangga niya ito. Posibleng ang babaeng may sakit sa pag-iisip ang nagsabit ng manikin sa hallway. Gayunpaman, hindi naniniwala ang nakababatang kapatid na nawawala si Jean dahil hindi niya mahanap ang backpack ng ate niya sa bahay. Posibleng nagpunta lang si Jean sa ibang bansa at nakalimutan niyang i-on ang roaming ng kanyang telepono kaya hindi siya makontak ng kanilang pamilya. Ngunit ang backpack na tinutukoy ng nakababatang kapatid ay nasa basurahan sa labas ng villa. Naniniwala pa rin si Gina na kakaiba na hindi makontak si Jean. Ngunit hindi na nag-abala ang nakababatang kapatid at gusto niyang pumunta sa internet cave para maglaro. Habang natatakot si Gina at gusto niyang manatili sa bahay ang nakababatang kapatid, hindi ito lumingon. Kinabukasan, pagdating ng pulisya, nakita ni Gina ang listahan ng mga kriminal na nakalimutan niya sa sahig kaya mabilis niya itong itinago. Pagkatapos ay itinuro niya sa pulisya ang bakas ng ketchup at ang manikin sa balkonahe. Habang naghahanap, nakita ng babaeng pulis ang telepono ni Jean sa likod ng sofa. Gusto ni Private Park na dalhin ang telepono para sa pagsusuri. Dahil gumagamit si Jean ng iPhone, aabutin ito ng mahabang panahon. Nang makita ito, nagmadali si Gina na hilingin sa pulisya na bilisan ang paghahanap dahil 4 na araw nang nawawala si Jean. Gayunpaman, nagalit ang babaeng pulis dahil, sa huli, nandito lang sila para tumulong sa investigasyon at wala silang tungkulin na maghanap ng nawawalang tao. Kailangang mamagitan ni Corporal Park Misu at pasiglahin si Gina na gagawin niya ang lahat para mahanap si Jean bago na panatag si Gina. Pagkatapos umalis ng mga pulis, alam ni Gina na hindi siya maaaring umasa sa kanila, kaya gusto niyang mag-imbestiga ng mag-isa. Pumunta si Gina sa silid 603, ang tirahan ng baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao sa listahan ng mga kriminal. Sa labas ng bahay, maraming nakasulat na mensahe na nagtataboy sa baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao. Hindi natagpuan ni Gina ang lalaki sa silid,
Ngunit biglang dumating ang presidente ng Women Association. Hinila niya si Gina at sinimulang babalaan na ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao ay isang mental na pasyente. Hindi lang niya pinatay ang isang tao, kundi pati na rin ang isang mag-asawang bata, kaya gusto ng lahat na paalisin siya sa Rosevilla. Naalala rin ng presidente na nakipag-ugnayan si Jean sa baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao. Noong araw na iyon, naghuhukay siya sa basurahan para maghanap ng pagkain para sa mga ligaw na pusa. Nang makita ni Jean na nagkakalat ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao, nagalit siya at pinagsabihan ito. Nang umalis si Jean, patuloy na nakatingin sa kanya ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao. Itinuro ng presidente ang basurahan kay Gina at pinayuhan siyang mag-ingat. Nagtanong si Gina kung saan karaniwang naninirahan ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao. Sinabi ng presidente na mayroon siyang sariling silid, ngunit madalas siyang naninirahan sa kanyang ifi. Nang marinig ito, nagpaalam si Gina sa presidente at nagtungo sa ifi. Nang wala ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao, tinawagan niya ang isang locksmith. Matapos mabuksan ang pintuan ng ifi, agad na pumasok si Gina para mag-imbestiga. Hindi sinasadyang natuklasan niya na ang bra na regalo niya sa kanyang ate para sa kaarawan nito ay suot ng isang teddy bear. Nang makita ito, maingat na kinuha ni Gina ang kanyang telepono upang kunan ito ng litrato bilang ebidensya. Sa mismong sandaling ito, bumalik ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao, kaya kailangan ni Gina na magmadaling magtago sa ilalim ng lamesa. Napansin ng baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao na bukas ang pinto, kaya lumapit siya upang isara ito. Biglang napagtanto ni Gina na nahulog ang kanyang telepono, kaya inabot niya ito, ngunit hindi sinasadyang naapakan ito ng baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao. Agad siyang nakaramdam ng sakit, ngunit kailangan niyang takpan ang kanyang bibig para walang lumabas na tunog. Bumalik ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao sa kanyang upuan at nabawi rin ni Gina ang kanyang telepono. Biglang may dumating sa AC at humingi ng tulong sa baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao dahil may problema ang kanilang sasakyan. Tinanggap ng baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao ang alo. Nang lumabas siya, tumakas si Gina sa pamamagitan ng likurang pinto ng AC. Pagkatapos, pumunta siya sa isang pampublikong telepono at tinawagan si Corporal Park Misu. Sinabing parang nahanap ko na ang kidnapper ng aking kapatid. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Corporal Park Misu ay nasa isang operasyon upang salakayin ang isang grupo ng mga kriminal na nanggagahasa ng mga babae. Nang makita na nahuli na ng mga ito ang isang babae, agad na binaba ni Corporal Park Misu ang tawag ni Gina. Kasama ang babaeng pulis, nagmadali siyang iligtas ang babae at nakipaglaban silang dalawa sa apat na kriminal. Ang babaeng pulis ang nangunguna sa laban, habang si Corporal Park Misu ay nasaktan ng ilang beses ng isang kriminal habang pinoprotektahan ang babae. Nahuli ng babaeng pulis ang isang kriminal habang ang iba ay tumakas. Nang makita ito, nagmadaling hinabol ni Corporal Park Misu at nahuli pa ang isa. Sa kabilang banda, nang makita ni Gina na binaba ni Corporal Park Misu ang tawag, nag-iwan na lang siya ng mensahe at sinabi na magkita sila sa cave at mauna siya. Sa daan, nakabangga niya ang isang estudyanteng babae na nagsabing hindi sinasadyang nahulog ang kanyang telepono sa malapit at gusto niyang humiram ng telepono. Sinubukan ni Gina na tawagan ang telepono at nakita niya ito sa damuhan na sa katunayan ay sinadyang itinapon ng estudyanteng babae. Ginawa niya ito para makuha ang numero ng telepono ni Gina. Nang magkita sila ni Corporal Park Misu sa cave, ipinakita agad ni Gina ang larawan na kinunan niya sa ihi. Tiniyak ni Gina na ang bra na iyon ay tanging ang kanyang ate lang ang mayroon dahil isa itong customized na regalo sa kaarawan. Nang marinig ito, nagpa siya si Corporal Park Misu na puntahan ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao at isama si Gina. Ngunit pagdating nila, wala na sa dating lugar ang isi. Sinundan ni Corporal Park Misu ang bakas ng gulong at natagpuan ang isi na nakaparada sa harap ng Rosevilla. Nang hindi nag-iisip, agad siyang lumapit at kinausap ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao. Kakakilala lang niya bilang pulis, agad na tumakbo ang baliw. Nang makita ito, naghiwalay si Corporal Park Misu at Gina upang habulin siya. Parang isang atleta sa track and field, hinarangan niya ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao. Sa huli, pumasok siya sa ilalim ng isang truck at pagkatapos magpagulong-gulong ay nakatakas siya sa pagkupkop. Patuloy na hinahabol ni Gina habang si Corporal Park Misu ay nawala ng bakas dahil sa isang sasakyan na humarang sa daan. Sa kabilang banda, naabutan ni Gina ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao, ngunit hindi niya makita si Corporal Park Misu, kaya agad siyang napatumba nito. Pumasok ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao sa isang inabandonang bahay at mainat na sumunod si Gina. Bigla siyang sumugod mula sa sulok at itinaas si Gina sa dingding. Buti na lang at dumating si Corporal Park Misu sa tamang oras para iligtas si Gina. Ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao ay nahuli rin dahil sa pag-atake. Pagkatapos ng ilang sandali, dinala siya sa interrogation room para kunin ang kanyang testimonya. Sa tingin ni Corporal Park Misu, mukhang nakapatay na ang lalaking ito noon. Kung gayon, tiyak na maglalakas loob siyang pumatay muli dahil sa kanyang pagiging mental na pasyente. Sa kaso ng mag-asawang bata, dahil lamang sa ngumiti ang asawa, inakala ng baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao na may gusto sa kanya ang babae. Nang makita ang asawa na masaya kasama ang kanyang mister, nagselos ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao, kaya pinatay niya ang mag-asawa. Dahil doon, nakulong siya ng 7 taon para sa kanyang krimen. Sa kasalukuyan, pumasok ang babaeng pulis sa interrogation room at kinuha ang larawan ni Jean at sinabing mas mabuting huwag siyang magsinungaling. Sa harap ng patuloy na pagtatanong ng babaeng pulis, naalala ng baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao ang sitwasyon noon. Dati, pinilit din siyang magtapat ng isa pang pulis. Nagsimulang manginig ang baliw na kriminal na
ng biktima ng ibang tao. Pagbalik ni Gina sa bahay kinagabihan, nakita niya na bumalik na rin ang kanyang ama sa kanyang silid. Nang makita ang kanyang ama, agad na ikinuwento ni Gina ang mga nangyari. Nang malaman na ang suspect ay isang taong nakapatay na, labis na nag-alala ang ama ni Gina para kay Jean. Kung may mangyari sa kanyang panganay na anak, handa siyang makipag-away sa baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao. Hindi mapakali ang ama at gusto niyang pumunta sa istasyon ng pulisya upang personal na tanungin ang hinayupak. Sinubukan ni Gina na pigilan ang kanyang ama, ngunit mas lalo lang siyang nagalit. Hindi ka ba nag-aalala sa iyong ate? Biglang nalungkot si Gina dahil mula pagkabata, hindi kailanman nagpakita ng ganitong pagmamalasakit sa kanya ang kanyang ama. Hinayaan ni Gina ang kanyang ama na gawin ang gusto niya at pumasok siya sa kanyang silid upang mag-isa. Napagtanto ng ama na nasobrahan siya sa pagsasalita, kaya tumayo siya sa harap ng silid at humingi ng tawad kay Gina, ngunit ayaw niyang buksan ang pinto. Sa kanyang silid, nag-text si Gina sa isang online friend. Nag-uusap sila ng matagal kaya magkasundo sila. Madalas silang nag-uusap tungkol sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, nang iminungkahi ng kaibigan na magkita sila, tumanggi si Gina dahil ayaw niyang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao at mas mabuting manatili silang mga kaibigang online. Pagkatapos, pinatay ni Gina ang kanyang telepono at natulog. Hindi niya alam na na-virus ang kanyang telepono. May isang tao na kinokontrol ang telepono mula sa malayo nang hindi niya nalalaman. Kinabukasan, tumawag si Corporal Park Misu kay Gina at sinabing magkita sila sa cave kung saan sila nagkita noon. Dito, tinanong ni Corporal Park Misu si Gina kung illegal siyang pumasok sa cave. Dahil sa sitwasyon, kailangan ni Gina na aminin ang kanyang ginawa. Sinabi ni Corporal Park Misu sa kanya na pumunta sa istasyon ng pulisya ang abogado ng baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao. Kinontrademanda siya dahil sa illegal na pagpasok sa ari-arian. Ang ebidensya na nakuha niya ay nawalan din ng bisa dahil sinabi ng abogado na si Gina mismo ang nagdala ng bra sa cave. Labis siyang nabigo, ngunit dahil hindi siya nagsabi ng totoo mula sa simula, wala nang magawa si Corporal Park Misu. Maaari pa siyang makulong ng 3 taon dahil sa kanyang padalos-dalos na ginawa. Kung ayaw ni Gina na idemanda, kailangan niyang bawiin ang kaso niyang assault laban sa baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao. Ang mahalaga, kung gagawin niya ito, nangangahulugan din na magiging malaya siya. Hindi na maaaring ipagpatuloy ni Corporal Park Misu ang investigasyon sa pagkawala ni Jean, kahit alam niyang tiyak na may kinalaman ang baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao. Labis na nadismaya si Gina at nagtanong kung wala ng paraan para mahuli siya. Siyempre, hindi maaari maliban na lang kung mayroong konkretong ebidensya, tulad ng footage mula sa TV's camera. Ang mungkahi ni Corporal Park Misu ay nagpaalala kay Gina na mayroon ding TV's camera sa Rose Villa, ngunit hindi siya pinayagan ng security guard na tingnan ito. Pagkatapos mag-isip, may naisip pa rin si Corporal Park Misu na paraan para makuha ang video. Una, gusto ni Gina na umuwi para i-update ang kanyang ama sa sitwasyon. Nang malaman na pinalaya ang baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao, biglang may naisip na plano ang ama. Naghintay siya na umalis ang kanyang anak kasama si Corporal Park Misu bago niya sinimulan na subaybayan ang hinayupak. Nang makita niya na tumatawa ang lalaki na parang baliw sa loob ng EC, lalo siyang nagalit. Maya-maya, dumating ang baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao sa isang eskinita. Nang makita ang isang ligaw na pusa, bigla siyang nagpakita ng matinding galit. Lumalabas na noong bata pa siya, kinain ng isang pusa ang kanyang isda, kaya natrauma siya at gusto niyang patayin ang lahat ng mga pusa. Natuklasan na ang sarsa sa bahay ni Jean ay hindi sarsa ng tao, kundi sarsa ng pusa. Biglang nawala ang baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao, at ang matandang ama na sumusunod sa kanya ay nagmamadaling naghanap. Natagpuan niya ito na pinapatay ang pusa na mailabis na tuwa na nagpagalit sa matandang ama. Pagkatapos, umalis ng kalmado ang baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao at patuloy pa rin siyang sinundan ng matandang ama. Sa panahong ito, dinala ni Corporal Park Misu si Gina sa taba na lalaki na may 5 na naunang mga kaso ng krimen at ngayon ay nagtatrabaho sa ilalim niya. Siya ay isang profesional na hacker na maaaring tingnan ang lahat ng mga GT's camera sa lungsod. Ibinigay ng matabang lalaki ang lahat ng data mula sa mga GT's camera sa loob ng ilang buwan kay Gina at Corporal Park Misu para suriin ng maigi. Sa footage ng elevator, natuklasan ni Gina na umuwi ang kanyang ate ng 7:20 ng gabi. Pagkatapos ng 2:00 ng madaling araw, sumakay din sa elevator ang baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao papunta sa ika-negatibo 8 palapag. Ngunit hindi na itala ng kamera ang pagbaba nila ni Jean. Maaaring dumaan sila sa hagdanan, ngunit walang kilis camera doon. Sinuri ni Gina ang key layout map at natuklasan na may kamera ang kalapit na gusali na nakatutok sa hagdanan. Matapos marinig ito, agad na kinuha ng matabang lalaki ang data mula sa kamera ng kalapit na gusali. Sa footage, paglampas ng 4:00 ng madaling araw ng parehong araw, may isang taong naghagis ng maleta at pagkatapos ay binuhat ang isang tao na dumaan sa hagdanan. Batay sa maleta at sa suot ng tao, tiniyak ni Gina na ito ang kanyang ate. Si Jean ay hindi nawawala kundi kinidnap ng ibang tao at ang baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao ay ang pangunahing suspect. Sa kabilang banda, sinundan ng matandang ama ang baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao sa isang farm ng isda. Dahil sa kanyang trauma sa nakaraan, ang hinayupak na ito ay nagpapakain ng karne ng pusa sa mga isda. Pagkatapos masaksihan ang kabaliwan na ito, naramdaman ng matandang ama na talagang baliw siya. Lumitaw siya
siya sa harap niya at tinanong, kilala mo ba ako? Ngunit pumiti lamang ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao. Nagalit ang matandang ama at sinugod siya, tinatanong kung nasaan ang kanyang anak. Umiling ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao at sinabing hindi niya alam, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng matandang ama. Pinutol niya ang electronic leg bracelet ng baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao. Kung mamatay siya ngayon, tiyak na walang makakahanap sa kanyang katawan. Sa huli, tinanong ng matandang ama ang hinayupak sa huling pagkakataon, magsasalita ka na ba ngayon? Nagpumiglas ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao at nahulog silang dalawa sa pond. Hinila siya ng matandang ama sa AC at sinimulan siyang saktan hanggang sa magsabi siya ng totoo. Kahit na patuloy siyang sumisigaw at nagmamakaawa, wala itong epekto. Minaneho ng matandang ama ang AC at hinila ang kanyang kotse sa ibang lugar dahil malamang na matatagpuan ng pulisya ang fish farm. Kinagabihan, inihatid ni Corporal Park Misu si Gina pauwi upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Gusto niyang tawagan ang kanyang ama upang sabihin sa kanya na kinidnap ang kanyang ate, ngunit hindi niya sinasagot ang kanyang mga tawag. Nagtataka si Gina kung saan naninirahan ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao, kaya naghinala siyang pupuntahan siya ng kanyang ama para tanungin. Aasa si Corporal Park Misu sa isang tao na hanapin ang lokasyon ng matandang ama at ng baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao upang malaman kung magkasama sila. Nang marinig ito, napanatag si Gina at umuwi. Pag-uwi niya, natulog siya hanggang umaga, ngunit hindi pa rin tumatawag ang kanyang ama at wala pa ring balita mula kay Corporal Park Misu. Habang balisa, narinig ni Gina ang ingay mula sa itaas, kaya agad siyang tumakbo upang ayusin ito. Binuksan ng boyfriend ang pinto at humingi ng tawad kay Gina para sa ingay, kaya tinanggap niya ito at umalis. Biglang sumugod palabas ang mental na pasyente na ate at inakusahan si Gina at ang boyfriend na may relasyon. Muli siyang nagalit at nagpasya na makikipag-away siya sa kanyang ate sa pagkakataong ito. Dahil sa mga kapitbahay na nanonood, pinakiusapan ng boyfriend si Gina na magparaya na at sumunod naman siya. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakita niya na mayroong pakete sa harap ng pinto na hindi niya inorder. Ang pangalan ng tatanggap ay nakalagay bilang Gina. Nagtaka siya at binuksan ito at nakita niya sa loob ang isang sexy na nightgown na katulad ng nakita niya sa aparador ng kanyang ate. Ngayon, naintindihan niya ang dahilan ng lahat ng nangyayari. Nakita ni Gina na hindi pa nakakalayo ang delivery guy at gusto niyang habulin ito upang malaman kung sino ang nagpadala. Gayunpaman, nang nahabol niya ang delivery truck, sinabi ng shipper na wala siyang dineliver na pakete sa silid 800 at siyam. Kaya, sino ang nagpadala? Napansin ni Gina ang isang lalaking nakamotor na palihim na tumatakas at hinabol siya para tignan kung sino siya. Lumalabas na si Charlie pala ito at kahit nagtago siya sa loob ng supermarket, natagpuan pa rin siya ni Gina. Sa harap ng pagtatanong ni Gina, patuloy na sinasabi ni Charlie na hindi siya ang nagpadala ng pakete sa silid 800 at siyam. Nakita ni Gina na naroon ang security guard kaya nag-iskandalo siya. Sinasabi na si Charlie ay isang stalker at gusto niyang makita ang footage ng TS camera. Walang ibang pagpipilian, sumang-ayon ang security guard na ipakita sa kanya ang video mula sa TS camera. Sa pamamagitan ng natuklasan na talagang ang nagdala si Charlie ng isang pakete sa ika-negatibo 8 palapag. Nagpaliwanag siya at sinabing mayroong maraming silid sa ika-negatibo 8 palapag at hindi kinakailangan na sa silid ni Gina ito ipinadala. Kung gayon, anong silid? Nais ni Gina na alamin ang katotohanan. Hindi pa alam ni Charlie kung paano sasagot nang biglang dumating ang presidente ng Women Tea Association at sinabi na ang package ay isang order niya ng pagkain. Nais din ng presidente na pagalitan si Gina dahil sa paggawa niya ng gulo sa buong lugar simula kaninang umaga. Mag-isang nakipagtalo si Gina sa buong villa at sa presidente ng Women Association. Ginagawa ko ito dahil may isang taong kinidnap dito at ang taong iyon ay ang aking ate. Inakala ng presidente na baliw si Gina at ipinabato siya sa labas. Sinubukan ni Gina na magpumiglas at pinuri ni Charlie ang kanyang lakas na mas malakas pa kaysa sa kanyang ate. Itago mo ang ulo mo, lumalabas ang buntot mo. Sigurado si Gina na may kinalaman si Charlie sa pagkidnap. Hindi lang siya, ngunit tila nagtutulungan ang mga nakatira sa Rosie Villa upang pagtakpan ang bawat isa. Dahil mag-isa at walang magawa, umupo si Gina sa isang sulok. Tinawagan niya ang kanyang boyfriend para mag-rant, ngunit binaba niya ang tawag, sinasabing nag-ehersisyo siya. Sa katunayan, nag-ehersisyo siya kasama ang isang babaeng kasamahan sa ospital. Biglang bumuhos ang ulan, lalo pang nagpalungkot kay Gina. Sa kabutihang palad, dumating ang liwanag ng kanyang buhay, si Corporal Park Misu, na may dalang payong at in-update siya na nahanap na nila ang lokasyon ng kanyang ama. Tama ang hinala ni Gina, kasama niya ang baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao, kaya pupunta sila ni Corporal Park Misu doon. Sa daan, pinakinggan niya ang mga nangyari kay Gina para makapaglabas siya ng sama ng loob. Sa kabilang banda, bumili ang matandang ama ng pagkain at dinala sa ihi para sa baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao. Kumain ka at sabihin mo sa akin kung nasaan ang aking anak. Nagbanta ang matandang ama na kung magmamatigas pa rin siya, gagamit siya ng mas matinding paraan. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang kotse, kinuha ang stapler at ipinakita sa kanya sa pamamagitan ng pag-staple sa kanyang sariling balikat. Patuloy na tiniis ng baliw na kriminal na nambiktima ng ibang tao ang sakit, kaya sinubsob ng matandang ama ang ulo niya sa salamin dahil naubos na ang kanyang pasensya.
Ngunit bago pa man siya makasugod, sinaksak siya ng baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao. Hindi niya inasahan na gagamitin niya ang takip ng lata bilang sandata upang tapusin ang buhay ng matandang ama. Nang makita niya na naghihirap siya, sinabi ng hinayupak na mayabang, "Bumangon ka at suntukin mo pa ako." Pagkatapos, nang dumating si Gina at Corporal Park Misu, agad na tumakas ang baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao. Nang makita na naghihingalo na ang matandang ama, nagmadali si Corporal Park Misu na tumawag ng ambulansya bago niya hinabol ang baliw na kriminal na ng biktima ng ibang tao. Sinundan niya siya sa tabi ng ilog at tumakbo silang dalawa papunta sa dam. Nang makita na handa siyang tumalon, pinakalma siya ni Corporal Park Misu, sinasabing, "Hanggang buhay ka, lahat ay maaaring pag-usapan." Ang baliw na sadyang nananakit ng iba ay nag-iwan ng isang kasabihan na nagsasabing ang pag-ibig ay nananalo sa lahat sa wikang Pranses at pagkatapos ay tumalon sa rumaragas ang tubig. Walang magawa si Park kung hindi sundan lang siya at pagkatapos ay bumalik siya kay Gina. Dinala na sa ambulansya ang Godfather at sumama rin si Gina papuntang ospital. Si Park ay nanatili sa eksena upang ayusin ang mga bagay-bagay at kailangan din niyang bumalik sa istasyon upang mag-ulat sa team leader, ngunit pinagalitan siya ng team leader nang pinayagan niyang saktan ng baliw na sadyang nanakit ng iba ang ibang tao na nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa at gumawa pa ng isang kahangalan. Sa puntong ito, alam ni Park na wala siyang magawa kundi makinig na lang sa pambabastos dahil kahit anong sabihin niya ay hindi na niya matatakasan ang responsibilidad. Kinuha ni Park si Gina para magtanong sa ospital ng gabing iyon at nalaman niyang ligtas na ang Godfather, ngunit hindi pa rin ito gumigising. Tumakbo din ang nakababatang kapatid para hanapin ang kanyang ama at ngayon lang sinabi ni Gina sa kanya na kinidnap si GM. Hindi sinabi ni Gina ang tungkol dito noon upang mas makapag-aral ang nakababatang kapatid. Sa sandaling ito, dumating ang nurse at sinabihan sila na maaari nang bisitahin ng mga kamag-anak ang pasyente. Pinangunahan ni Gina ang nakababatang kapatid at iniwan si Park na naghihintay sa labas. Gayunpaman, isang tao lang ang pinayagang bumisita sa Godfather, kaya naunang pumasok ang nakababatang kapatid kasama ang nurse. Nagbulong si Gina sa labas na kailangang mabuhay ang kanyang ama kahit na hindi pa siya naging mabuti kay Gina kahit isang araw. Kinabukasan, bumalik si Gina sa Rosevilla, naligo at nagpahinga sa balkonahe habang iniisip ang mga nangyari. Aksidenteng napansin ni Gina ang one-way na kalsada sa harap ng Rosevilla. Tila may napagtanto si Gina at agad siyang pumunta sa matabang lalaki upang kumpirmahin. Kung dinala ng kidnapper si Jean sakay ng kotse, tiyak na dadaan sila sa one-way na kalsada. Gayunpaman, walang naitalang sasakyan na lumabas sa security camera sa dulo ng kalsada bandang 4:00 ng umaga. Naghinala si Gina na hindi umalis sa villa ang kanyang kapatid na babae at itinago ito ng kidnapper sa isang lugar. Nagkataon at nakakagulat na pareho sila ng hinala ng matabang lalaki. Sa kabilang banda, iniimbestigahan ni Park ang kidnapping kay Jean. Pumunta siya sa Research Institute upang magtanong ngunit sinabi ng katrabaho ni Jean na inayos na niya ang lahat ng kanyang gamit at naghahanda na siyang lumipat. Walang mahanap na lead si Park kaya dinala niya ang babaeng pulis upang makilala ang isang taong madalas na nakikipag-ugnayan kay Jean, ang kanyang kasintahan. Noong araw ng pagdukot, nasa Canada siya kasama ang ministro para sa isang business trip. Kinumpirma din ng babaeng pulis na mayroong impormasyon tungkol sa biyahe na ito sa balita. Pagbalik niya sa bansa, hindi niya makontak si Jean kaya nagulat siya sa pulisya. Hindi inaasahang naiulat din kamakailan ng pamilya niya na nawawala siya. Nag-aalalang tanong ng kasintahan kay Park kung may nangyari ba kay Jean. Ngunit sa ngayon ay wala ring gustong sabihin si Park. Biglang nakatanggap ng tawag ang kasintahan ni Jean para sa isang mahalagang bagay kaya humingi siya ng paumanhin at naunang umalis. Nakatanggap din si Park ng tawag mula kay Gina na nagsasabing mayroon siyang bagong lead. Matapos matanggap ang balita, agad siyang bumalik kasama ang babaeng pulis sa Rosevilla. Narito si Gina at ang matabang lalaki na muling sinusuri ang mga security camera. Ang kamera sa kabilang building na nakatingin sa hagdanan ay natatakpan ng puno kapag bumababa sa unang palapag. Nagkita si Gina at ang matabang lalaki kasama si Park at sabay-sabay silang pumunta sa lugar na hindi nasasaklawan ng kamera upang tingnan at natuklasan nilang ito ay isang parking lot. Habang naglalakad, sinuri ng matabang lalaki na ang gusali kung saan naganap ang pagdukot ay building 117. Ang kabilang gusali na may kamera na nakatingin sa hagdanan ay 116 na at sa pagitan ng dalawang gusaling ito ay ang parking lot. Kung dadaan ka sa one-way na kalsada upang umalis sa villa, maitatala ito ng kamera sa dulo ng one-way na kalsada. Gayunpaman, hindi nakita ng kamera ang kidnapper at si Jean na lumalabas. Nakahanap ang matabang lalaki ng isang daanan na patungo sa building 118 at 119 na marahil ang ruta na ginamit ng kidnapper upang makatakas. Alam niyang samantalahin ang blind spot ng security camera upang dalhin si Jean nang hindi napapansin. Tiyak na alam niya ang bawat sulok ng Rosevilla. Nagbigay ang matabang lalaki ng hinala na si Jean ay maaaring nakakulong sa isang lugar sa building 118 o 119. Hindi rin sigurado ang kaya maaari siyang humiling ng search warrant. Ngunit dahil lamang sa hinala ay hindi maaaring sundin ng pulisya ang kahilingan ni Gina. Dahil hindi niya nakuha ang gusto niya, umalis siya sa silid at nagligpit ng mga gamit. Aksidenteng nakita ni
Gina ang packaging na naglalaman ng sexy nightgown na may address ng kumpanya ng paghahatid sa itaas. Nagpa siya si Gina na pumunta doon upang magtanong, ngunit hindi ito ang ginagamit na kumpanya ng paghahatid, kundi isang sample invoice lamang na ibinigay nila sa kanilang mga kasosyo. Kung ito ay isang invoice ng kumpanya, magkakaroon ng barcode at hindi magiging simple tulad nito. Nais ni Gina na humingi ng listahan ng mga kasosyo na binigyan ng kumpanya ng paghahatid ng sample invoice na ito. Hindi inaasahan, ang supermarket sa Roseville ay isa rin sa mga kasosyo na iyon. Nang makita ito, mas lalong nakasiguro si Gina na si Charlie ang may pakana na nagpadala sa kanya ng sexy na nightgown. Nang bumalik si Gina sa kanyang silid noong gabing iyon, nakita niya ang matabang lalaki na nag-aalala sa harap ng pinto. Lumalabas na hindi mapakali ang A, kaya pinapagawa niya sa kanya na maglagay ng kamera sa harap ng silid 800 at siyam. Ngayon, sino man ang sadyang nanggugulo kay Gina ay may record. Kinonekta ng matabang lalaki ang kamera sa laptop ni Gina upang masubaybayan niya ito sa kanyang sarili. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot na bumalik, ngunit may gusto pa si Gina na ipagawa sa matabang lalaki. Nais niyang imbestigahan nito ang isang taong nagngangalang Charlie na nagtatrabaho sa supermarket sa Roseville. Malayang magbigay ng presyo ang matabang lalaki kaya agad siyang pumayag sa alok ni Gina. Pagkapasok sa silid, tumawag si Gina sa kanyang kasintahan upang makipag-usap ngunit tila antok na ito. Akmang ibababa na ni Gina ang tawag nang marinig niya ang boses ng ibang babae sa tabi ng kanyang kasintahan. Ngayon lang nalaman ni Gina na niloloko na siya nito. Naghanap siya ng alak upang pagbawalan ang kanyang sarili at tinawagan si E. Park upang pagkwentuhan. Umiyak si Gina pagkatapos ng mga nangyari, ngunit sinuportahan lang siya ni E. Park. Naniniwala akong matatag ka kaya magiging maayos ang lahat. Nang magising si Gina noong umaga, naalala niya na hiniling ni E. Park noong nakaraang araw na hanapin niya ang laptop ng kanyang kapatid na babae. Naalala ni Gina ang kahoy na kahon na ginawa ng kanyang ama para sa kanilang magkapatid upang itago ang mga bagay. Tulad ng inaasahan, iniwan talaga ni Jean ang kanyang laptop dito. Biglang nakatanggap si Gina ng tawag mula sa matabang lalaki na nagsasabing nakuha na niya ang impormasyong kailangan niya. Matapos marinig ang balita, agad na pumunta si Gina sa matabang lalaki. Matapos mahack ang data ng telepono ni Charlie, natuklasan ng matabang lalaki na isa itong manyak. Nag-imbak siya ng maraming close-up na larawan ng mga babae at lalo na ring nangolekta ng mga larawan ni Gina na napost sa social media. Tila matagal nang minamatyaga ni Charlie ang magkapatid na Gina, ngunit walang sinuman ang nakakaalam. Aksidenteng natuklasan ni Gina na mayroong isang hindi pangkaraniwang detalye sa selfie ni Charlie at hiniling niya sa matabang lalaki na palakihin ito. Dahil tila may napagtanto, agad na bumalik si Gina sa supermarket sa paanan ng Roseville. Hinintay ni Gina na isara ni Charlie ang pinto at umalis bago siya pumasok. Dito, nakita ni Gina ang isang hunting rifle at natuklasan na iligal na ginawang ginto ni Charlie ang maraming hayop. Mayroon ding mga nakakatakot na manikin na parang nakabitin sa balkonahe. Bago pa makapag-isip si Gina, bigla siyang nakarinig ng ingay sa labas. Sa kasamaang palad para sa kanya, bumalik na si Charlie sa supermarket kaya agad na nagpadala si Gina ng mensahe kay E. Park para humingi ng tulong. Pagkatapos matanggap ang ACE signal mula sa kanya, agad siyang pumunta sa eksena. Sa kabilang banda, nang malaman ni Charlie na may pumasok sa supermarket, nagsimula siyang maghanap sa buong lugar. Pagkatapos, kinuha niya ang hunting rifle at lumapit sa mga manikin. Habang abala si Charlie sa paghahanap, tumakas si Gina sa labas. Mabilis siyang nahuli at sinundan ni Charlie na tuwang-tuwa dahil para sa kanya ay isa itong tunay na pangangaso. Gayunpaman, mabilis tumakbo si Gina kaya naiwala siya ni Charlie na lubhang ikinainis nito. Nataranta si Gina at nagtago sa bubong ng supermarket at sa kabutihang palad ay dumating si E. Park. Nang ipakilala niya ang kanyang sarili bilang isang patrol police, umalis si Charlie. Pagkatapos nito, dinala ni E. Park si Gina sa isang sulok at tinanong siya kung bakit siya gumawa ng isang mapanganib na bagay. Sinabi ni Gina ang kanyang mga bagong natuklasan sa lugar ng matabang lalaki at maaaring matagal nang sinusubaybayan ni Charlie ang kanyang kapatid na babae. Ito ang dahilan kung bakit nais ni Gina na imbestigahan siya upang makahanap ng mas kapaki-pakinabang na ebidensya. Nang malaman na hinayaan ng matabang lalaki ang hacker na mag-hack nang walang pahintulot niya, pumunta si E. Park sa kanyang bahay, pinusasan siya at binigyan siya ng babala. Nang makita ito, kinumbinsi ulit ni Gina siyang patawarin ang matabang lalaki dahil lahat ay gawa niya. Kung hindi aalisin ni E. Park ang posas, pupunta si Gina sa istasyon upang aminin ang kanyang mga iligal na gawa. Sa puntong ito, napilitang palayain ni E. Park ang matabang lalaki. Nang gabing iyon, gusto ni Gina na imbitahan ang matabang lalaki sa isang barbecue bilang paghingi ng tawad dahil sinasadya niyang idawit siya sa bagay na ito. Sa beer joint, sinabi ni E. Park kay Gina na ang kaso ng pagdukot sa kanyang kapatid na babae ay inilipat sa ibang koponan at hindi na siya pinapayagang mag-imbestiga. Nang marinig ang pangalan ng bagong team leader na si Jiang, hindi ito nagustuhan ng matabang lalaki. Siya ay isang taong gumagawa ng huwad na ebidensya at hanggagi may pera, ang tama ay magiging mali. Ngunit sinuportahan pa rin ni E. Park si Gina na may kakayahan si team leader Jiang dahil hindi madali ang maghuwad ng ebidensya. Sa ngayon, subaybayan muna ang kanyang mga aksyon at kung may mali, haharapin ito ni E. Park. Pagkatapos ng lahat, nangako siyang hindi niya iiwan si Gina. Matapos kumain at uminom, inihatid ni E. Park si Gina sa kanyang bahay. Umakyat siya sa kwarto at napagtantong nakalimutan niyang ibigay ang laptop ng kanyang kapatid na babae kay E. Park. Binuksan ni Gina ang laptop para tingnan at nakakita siya ng file na tinatawag na Strawberry Club.
Sa pagkakataong ito, nais ni Gina na suriin ang file, ngunit nangangailangan ito ng password, kaya kinailangan niyang magpadala ng mensahe kay Park. Hindi niya inaasahan na nabasa ng babaeng taga-subaybay ang kanyang mensahe. Nang malaman na nahanap ni Gina ang laptop ni Jean, nagpakita ang babaeng taga-subaybay ng isang nakakalokong ngiti. Kinabukasan, pumunta si Gina sa manager ng apartment upang humingi ng listahan ng mga sasakyang nakaparada sa lote. Ginawa niya ito upang manghiram ng black box at tingnan kung makakahanap siya ng anumang leads, ngunit hindi pumayag ang manager. Sa sandaling ito, may isang tiyahin na tumakbo at nagreklamo tungkol sa mabahong amoy ng gripo ng tubig at nais niyang payagan siya ng manager na suriin ang tangke. Gayunpaman, nangako lang siya para makatakas sa kanyang responsibilidad. Nang makita ito, sinundan ni Gina ang tiyahin upang humingi ng isang bote ng tubig sa silid nito at inilagay ito sa mesa ng manager. Idinagdag pa sa pagkawala ng kanyang kapatid na babae. Naghinala si Gina na ang katawan ni Jean ay nabubulok sa tangke. Gayunpaman, iminungkahi ng manager na pumunta si Gina sa pulisya upang humingi ng search warrant at pagkatapos ay mag-usap muli. Pumunta si Gina sa istasyon ng pulisya upang humingi ng tulong kay Park at aksidenteng narinig ni team leader Giang ang kwento. Dahil wala siyang pagpipilian, dinala ni Park si Gina sa isang cave upang mag-usap. Ngayon, wala na siyang otoridad na mag-imbestiga sa kaso, kaya hindi siya makahingi ng order para kay Gina. Ngunit nagtiwala pa rin siya kay Park at ibinigay sa kanya ang laptop ng kanyang kapatid na babae. Upang hindi bigyan ang tiwala ni Gina, sinimula ni Park ang investigasyon sa suspect na si Charlie. Gayunpaman, sa araw ng insidente ay may alibi si Charlie. Hindi niya alam kung paano magpapatuloy nang biglang nakita ni Park ang isang convoy ng mga sasakyan ng pulis na dumating sa Rosevilla. Lumalabas na nakakuha si team leader Giang ng search warrant para sa misteryosong gusaling ito. Bukod sa pagiging masama, talagang may kakayahan siya. Mabilis na hinarangan ng pulisya ang villa at naghiwalay sila upang halughugin ang buong lugar. Nagdulot ito ng matinding pagkalito at pag-aalala sa mga residente tungkol sa gusaling tinitirhan nila. Ginagamit ni team leader Giang ang search warrant upang hilingin sa manager na buksan ang pinto sa rooftop upang masuri ang tangke ng tubig. Kung hindi sila makakahanap ng anuman sa pagkakataong ito, hindi makakapag-ulat si team leader Giang sa superintendent. Sa makatuwid, sinisikap niya ang kanyang makakaya upang matagpuan ang nawawalang babae. Napakabilis na nagkaroon ng resulta ang paghahanap at ang tangke ng tubig ay talagang naglalaman ng isang katawan. Nang marinig ang balita, gusto ni Gina na dalhin siya ni Park sa itaas upang kumpirmahin. Ginamit ni Park ang kanyang pagkatao bilang pulis upang dalhin si Gina sa rooftop para suriin, ngunit hindi pinahintulutan ng mga tao mula sa Team 1. Labis na nagalit si Park sa mga ginawa ng mga tao sa Team 1. Ayon sa protocol, kapag natagpuan ang isang katawan, kailangang kumpirmahin ng pamilya ng biktima ang pagkakakilanlan nito. Dahil wala siyang pagpipilian, pinayagan ni Team Leader Giang ang dalawang tao na pumasok. Bagaman halos magkapareho ang kanilang damit, hindi ito si Jean kundi ang baliw na ina ni Charlie. Nang dalhin ng pulisya ang kanyang katawan, umiyak si Charlie ng totoo. Kinuha ng pulisya ang kanyang pahayag, ngunit wala siyang alam dahil karaniwang tumatakbo ang kanyang baliw na ina, kaya walang nakapansin sa kanya nang nawala siya sa loob ng ilang araw. Kinailangan muna ng pulisya na mag-urong habang inalalayan ni Park si Gina sa ibaba. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa nakababatang kapatid na nagsasabing kakagising lang ng Godfather. Agad na tumakbo si Gina sa ospital, ngunit ang unang tanong ng Godfather ay kung nahanap na niya ang kanyang kapatid na babae. Nang marinig ito, nasaktan si Gina dahil nagpunta siya sa lahat ng dako, ngunit hindi man lang siya tinanong ng kanyang ama kung kumusta na siya. Sa sandaling ito, medyo tumaas ang boses ni Gina, kaya narinig ito ng lahat ng tao sa paligid. Dahil wala siyang pagpipilian, dinala siya ng nakababatang kapatid sa labas upang kumalma. Ngayon ay nais na nakababatang kapatid na tanungin si Gina kung anong uri ng tao ang panganay na kapatid na babae. Sa kanyang mga mata, perpekto si Jean dahil naging maayos ang kanyang trabaho at karera. Ngunit iginiit ng nakababatang kapatid na hindi maganda si Jean tulad ng kanyang hitsura dahil maraming bagay siyang itinago sa pamilya. Kinuha na nakababatang kapatid ang isang video kung saan may babaeng nakasuot ng manipis na damit na humihingi ng donasyon sa live stream. Nakilala ni Gina ang babae sa video na si Jean at nalaman na ito ang madilim na bahagi ng kanyang kapatid na matagal na niyang itinago. Ngunit sigurado si Gina na mayroong isang bagay na hindi tama dahil bakit kailangan ng isang mayamang tao na tulad ni Jean na ipakita ang kanyang katawan upang kumita ng pera. Upang maipaliwanag ito, kailangan muna nilang mahanap siya. Sa kabilang banda, mayroon ding nanood ng live stream. Ang baliw na kapatid na babae ay ngumiti ng mapanghamak nang malaman niyang si Jean ay isang masamang babae. Ipinagmalaki niya sa kanyang kasintahan at nais niyang ipaalam sa mga residente ng villa. Nang marinig ito, gusto ng kasintahan na pigilan siya dahil nawawala pa rin si Jean. Kung malalaman ng kanyang pamilya ang tungkol dito, mas lalo silang mababagabag. Ngunit hindi ito pinansin ng baliw na kapatid na babae at ipinakalat niya ang video sa buong apartment complex. Nang makita ito ng lahat, pinag-usapan nila ang sideline ni Jean. Kaya pala isang prosti siya, nagpapanggap na mabait para akitin ang mga lalaki. Ang mga bastos na salita na nanggagaling sa bibig ng mga kapitbahay ay mabilis na umabot sa presidente ng Women Association. Nais ng lahat ng mga residente sa Rosevilla na paalisin ang pamilya ni Jean, ngunit nanahimik lang ang presidente. Maya-maya, may isang babaeng may maikling buhok ang lumapit sa presidente at humiling na makipag-usap sa kanya ng pribado, kaya kinailangan ng ibang tao na lumabas muna. Biglang sinampal ng babaeng may maikling buhok ang presidente ng paulit-ulit, ngunit hindi ito sumagot. Sinisi ng babaeng may maikling buhok ang presidente dahil hinayaan niyang may mamatay sa Rosevilla na nakaapekto sa kanilang hindi natapos na plano. Sa puntong ito, hindi na makatiis ang presidente at sumagot, "Hindi ako amo mo." Akmang sasampalin muli ng babaeng may maikling buhok ang presidente
presidente, ngunit hindi inaasahang gumanti ang presidente. Kinuha ng presidente ang buhok ng babaeng may maikling buhok at binalaan siya na kahit may sumusuporta sa kanya, kaya pa rin niyang patayin ang taong iyon sa loob ng ilang segundo. Binuhusan niya ng tubig sa mukha ang babaeng may maikling buhok at pinaalis ito habang kinimkim lamang nito ang kanyang galit. Sa pagkakataong ito, isinagawa ng pulisya ang pagsusuri sa biktima at nakahanap sila ng susi sa bibig nito. Pagkatapos, iniulat ng forensic pathologist ang mga resulta ng pagsusuri kay Team Leader Jiang. Ang biktima ay nahulog sa tangke ng tubig at namatay sa halip na pinatay at itinapon doon. Sa huli, ibinalik ng forensic pathologist ang susi kay Team Leader Jiang at ito ay nilunok ng biktima at walang naglagay nito sa kanyang bibig. Ang jacket sa baliw na babae ay kay Jiin talaga dahil may silid niya ito. Nagtataka si Team Leader Jiang kung ano ang kaugnayan ng lahat ng ito sa isa't isa. Gayunpaman, ang tanging trabaho ng forensic pathologist ay ang magsuri at kailangang mag-imbestiga mismo ang pulisya. Pagkatapos, mabilis na umalis ang forensic pathologist na nag-iwan kay Team Leader Jiang na malalim na nag-iisip. Ibinigay niya ang susi sa pulis na nakasalamin at sinabihan itong hanapin ang lock nito. Sa kabilang banda, bumalik si Gina sa eksena matapos umalis ang lahat ng pulis. Nakita niya ang bracelet ng kanyang kapatid na nahulog sa tangke kung saan naroon ang katawan ng baliw na babae. Biglang may lumitaw na tao, ngunit buti na lang at si E. Park lang ito. Dinala ni Gina si E. Park sa ibang lugar para mag-usap at ipinakita sa kanya ang bracelet na kinuha niya na isang alaala na iniwan ng kanyang ina para kay Jiin. Mula sa mga bakas, makikita na may pumutol sa bracelet at dinala ito rito. Naalala ni Gina na sinubukan ding agawin ng baliw na babae ang kanyang kwintas noon, kaya marahil nakuha ng baliw na babae ang bracelet na ito mula sa kanyang kapatid. Siguradong alam ng baliw na babae kung nasaan si Jiin, ngunit patay na siya ngayon. Wala nang magawa si Gina, ngunit sa sandaling ito, may naisip siyang isang bagay at ipinakita niya kay E. Park ang video ni Jiin na sumasayaw. Hindi naniniwala si E. Park na ito si Jiin kaya dinala niya si Gina sa matabang lalaki. Matapos suriin ang video, kinumpirma ng matabang lalaki na hindi ito si Jiin. May gumamit ng deepfake technology upang ilagay ang mukha ni Jiin sa video. Ang taong gumawa ng peke ay napakahusay dahil kung hindi dahil sa pagkilala sa mga mata, hindi ito matutuklasan ng matabang lalaki. Nagtataka si Gina kung sino ang nasa likod nito at kung ano ang layunin nila. Nang marinig niya ito, tumawa lang ang matabang lalaki dahil paano naman niya malalaman. Gayunpaman, iimbestigahan ito ni E. Park dahil sa huli, ito ay isang krimen ang paninirang puri na maaaring makulong ng hanggang 7 taon. Tungkol sa bagay na ito, napakabihasa ng matabang lalaki. Pagbalik ni Gina sa bahay noong gabi, nalaman niya na binuksan ng presidente ng Women Association ang isang massage room at gusto niyang pumunta doon upang mag-relax at magtanong-tanong tungkol sa sitwasyon sa villa. Sa simula, hindi pumayag ang presidente, ngunit nang nangako si Gina na magbabayad siya ng doble, agad na nagbago ang ugali nito at dinala niya si Gina sa silid. Dito, pinag-uusapan ng mga tiyahin ang tungkol sa kamakailang nangyaring kaso ng pagpatay. May isang taong nagbanggit kay Charlie, siya ang pinakakinakinabangan matapos mamatay ang baliw na babae. Dahil mayaman ang baliw na babae, maging ang Rose Mansion ay pag-aari niya. Inutusan ni chairperson si Gina na hubarin ang kanyang damit at humiga, ngunit nahihiya siya at hinubad lamang ang kanyang dalawang balikat. Pagkatapos, sinimula ni chairperson ang acupuncture upang maparelax si Gina. Matapos ang masahe, bumalik si Gina sa kanyang silid, ngunit nang humiga siya sa kama upang matulog, naistorbo siya ng nag-aaway na mag-asawa sa itaas. Biglang lumabas ang isang lalaking nakaitim sa pasilyo at nag-spray ng usok sa kamera sa labo ng silid ni Gina. Pagkatapos, pumasok siya sa bahay, hinalugog ito at nagsimulang maghanap ng kung anuman. Sa kasamaang palad, bigla siyang gumawa ng ingay na nagpagising kay Gina. Nang makita ito, agad na kinuha ng lalaking nakaitim ang kutsilyo at itinakip sa liig ni Gina upang takutin siya. Sa katunayan, ang hinahanap niya ay ang laptop. Pinilit ng lalaking nakaitim si Gina na ibigay sa kanya ito, ngunit itinapon niya ito sa bintana. Nagalit ang lalaking nakaitim at sinimulan siyang saktan. Gusto rin niyang pigilan ang hininga ni Gina hanggang sa mamatay siya. Matapos mawalan ng malay si Gina, hinila siya ng lalaking nakaitim papunta sa banyo. Nang magising siya, natagpuan niya na nakatali ang kanyang mga kamay at paa at ang tubig sa bathtub ay umaagos ng malakas. Nagpumigla si Gina at humingi ng tulong, ngunit wala na ang lalaking nakaitim. Bumaba siya sa unang palapag at pinulot ang laptop, ngunit nadismaya siya dahil ang hinahanap ng lalaking nakaitim ay ang laptop ni Jen. Sa kabilang panig, dumating si Corporal Park sa lugar ng pulis na babae na na-demote mula sa kanyang koponan at ngayon ay isang pulis trapiko. Tinabugan ng pulis na babae ang alcohol sa hininga ng gangster, ngunit gusto niyang hipan siya sa halip. Agad na kinuha ng pulis na babae ang kanyang baril upang kontrolin siya, ngunit hindi siya natakot. Nang makita na binubuli ang kanyang kasamahan, agad na lumabas si Corporal Park at binigyan siya ng aral. Nang makita ito, tumakbo ang mga tauhan sa paligid at pinindot niya rin ang kanilang ulo sa kotse. Galit na galit ang kilos ni Corporal Park at pagkatapos ay maingat niyang tinuruan ang gangster na hipan ang alcohol sa hininga. Ngayon ay maaaring kunin ng pulis ang kanyang lisensya sa pagmamaneho at arestuhin siya para sa pagtutol sa pag-aresto. Biglang nakatanggap si Corporal Park ng tawag mula kay Gina na humihingi ng tulong kaya mabilis siyang umalis sa pinangyarihan. Pinutol ni Gina ang mga lubid at tumakas sa silid kaya nang bumalik ang lalaking nakaitim, wala na siya. Nais niyang hanapin si Gina, ngunit sa kabutihang palad ay nauna si Corporal Park na hanapin siya, ipinasuot sa kanya ang kanyang jacket at isinakay siya sa kanyang kotse. Ayaw niyang
pumunta sa ospital dahil natatakot siyang mag-aalala ang kanyang ama at kapatid, kaya dinala siya ni Corporal Park sa kanyang bahay. Mula ngayon, mananatili si Gina dito upang maprotektahan siya ni Corporal Park. Pagkatapos ay tumakas sila sa supermarket upang bumili ng mga gamit. Dahil hindi niya alam kung ano ang kailangan ni Gina, binili niya ang lahat ng gamit ng babae. Si Gina ay labis na naantig nang makita niya si Corporal Park na nagdala ng maraming gamit pa uwi. Mula pagkabata, walang sinuman ang nag-alaga sa kanya ng ganoon, maging ang kanyang kasintahan o pamilya. Gayunpaman, naniniwala si Corporal Park na ito ay isang bagay na nararapat sa isang babae. Kalaunan, nais ni Corporal Park na mag-imbestiga sa bahay ni Gina, kaya binigay niya sa kanya ang password at naghintay sa bahay. Kinabukasan, natulog si Gina hanggang umaga at hindi pa rin bumabalik si Corporal Park. Sa katunayan, hindi niya nais na gisingin si Gina, kaya abala siya sa pag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Nais ding tumulong ni Gina, kaya dinala ni Corporal Park ang mga halaman sa loob at tinuruan si Gina kung paano magtanim ng mga halaman sa tubig. Nang makita ito, nais ni Gina na maging tulad ng halaman na kung babaguhin lamang niya ang kanyang kapaligiran, magkakaroon siya ng bagong buhay. Siniguro ni Corporal Park kay Gina na ang mga tao ay maaaring maging ganoon din, humanap ng bagong lugar at magsimula muli. Gayunpaman, si Gina ay nananatiling pesimista dahil ang mga tao ay hindi maaaring maging katulad ng mga halaman. Ang isang nasirang halaman ay maaaring putulin at magpatubo ng ibang sanga, ngunit ang isang masamang reputasyon ay susunod sa isang tao sa buong buhay niya. Iniba na lang ni Corporal Park ang paksa at sinabing, saan natin ilalagay ang halaman? Nang tulungan ni Gina si Corporal Park na ilagay ang halaman sa mesa, bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono. Ilang sandali lamang ang nakalipas, hiniling niya sa pulis na babae na suriin ang computer ni Jean, at ngayon ay mayroon na siyang mga resulta. Natuklasan ng pulis na babae na may isang taong partikular na interesado kay Jean, at ito ay ang chairperson ng samahan ng kababaihan. Ilang beses siyang bumalik sa silid ni Jean, ngunit hindi siya pinabuksan ni Jean. Mukhang may hawak si Jean na ulat na may kinalaman sa sikreto ng chairperson. Pinapaalalahanan siya ng chairperson na kahit ipadala niya ang ulat, hindi ito makakarating sa itaas at magdudulot lamang ito ng problema sa kanyang sarili. Ngunit nanatili si Jean sa kanyang paninindigan at pinapaalis ang chairperson. Bumalik sa kasalukuyan, iniuwi ni Corporal Park si Gina nang hindi inaasahan na dadalaw ang kanyang kasintahan. Wala nang gustong sabihin si Gina sa kanya, ngunit pilit pa rin siyang pinipigilan ng kanyang kasintahan. Nang mag-usap sila sa isang restaurant, gusto ni Gina na panatilihin ang kaunting dignidad para sa kanyang kasintahan, kaya hiniling niya na bitawan na siya. Ngunit sinisi siya ng kanyang kasintahan dahil sa pagsama niya sa ibang lalaki sa labas. Nang marinig iyon, hindi nag-atubili si Gina na ilantad na nakipagtalik siya sa ibang babae habang siya ay wala. Patuloy pa ring itinanggi ng kanyang kasintahan ang kanyang pagkakamali, kaya nagalit si Gina at umalis. Sa kabilang panig, bumalik si Corporal Park sa istasyon upang iulat ang paglusob kagabi kay Captain Jiang dahil iniimbestigahan niya ang pagdukot kay Jean. Maaaring may kinalaman ang lalaking nakaitim na pumasok kagabi sa kidnapper. Si Captain Jiang, nang hindi inuunawa ang sitwasyon, ay agad na pinagalitan si Corporal Park. Sinabi ko na sa iyo na huwag makialam sa kaso ng koponan. Hindi ka pa rin ba nakakaintindi matapos kong paulit-ulit na sabihin sa iyo? Sa kabila nito, nagpasensya pa rin si Corporal Park at hiniling kay Captain Jiang na magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga sa bahay ni Gina. Nang makita ito, agad na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umalis at bumalik si Corporal Park sa kanyang mesa. Nagpadala ang pulis na babae ng mga larawan mula sa computer ni Jean at hindi sinasadyang nakita ito ng kanyang kasamahan. Nakilala niya ang mga larawan bilang ang Eiffel Tower ng isang relihiyosong sekta na tinatawag na Saints of God. Sa gabay ng kanyang kasamahan, pumunta si Corporal Park upang makipagkita sa isang propesor na nag-aaral ng mga relihiyon. Ipinakilala niya kay Corporal Park ang Eiffel Tower bilang lugar kung saan nagtitipon ang mga Israelita upang magsisi. Noong 2000, ang Saints of God ay pumasok sa South Korea na nagbago sa kultura ng hedonismo at naging sanhi ng bigla ang pagtaas ng bilang ng mga tagasunod. Dahil dito, patuloy na nangyayari ang mga kaso ng sama-samang paggawa ng mga tagasunod ng mga walang kabuluhang bagay. Sinasamba nila ang isang pinuno ng relihiyon na ang mga salita ay kumakatawan sa Diyos, ngunit hindi si Jesus, kundi si inang Diyos na si Giang Yaojia. Walang sinuman sa mga miyembro ng sektang ito ang nangahas na sumalungat sa salita na ibinaba ni inang Diyos. Ang pinuno noon ay si Jiang Teman na may malapit na babaeng alagad. Sa kalaunan, dahil sa mga ekstremistang gawain, ang Saints of God ay nilinis ng estado. Ang lahat ng mga tagasunod ay inaresto, maliban sa alagad ng pinuno. Siya ay mas mapanlinlang at mahirap harapin kaysa sa pinuno. Ang tunay na pangalan ng babaeng ito ay Han Hongju. Pakiramdam ni Corporal Park ay pamilyar ang taong ito, ngunit hindi pa niya ito maalala. Sa oras na ito, dinala ni Captain Jiang ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Gina upang imbestigahan ang pinangyarihan sa banyo, ngunit hindi inaasahang nalinis na ang lugar. Habang nalilito pa ang lahat, bigla silang nakarinig ng ingay mula sa balkonahe. Binuksan ni Gina ang bintana upang tingnan at natagpuan ang kanyang kapatid na nakabitin doon. Maya-maya, dinala si Jean ng ambulansya habang nagkumpulan naman ang mga residente upang manood. Iniuwi ni Captain Jiang ang kanyang mga tauhan upang maiwasan ang mga panayam mula sa mga mamamahayag. Gayunpaman, sa kanilang pagbalik, narinig nila ang balita na namatay na si Jean bago pa man siya makarating sa
sa ospital. Dahil sa balita, hindi mapakali ang bunsong kapatid na lalaki, habang nagtatago naman si Gina sa bahay at nagdadalamhati. Nakita niya mismo ang kanyang kapatid na babae na pumanao sa harap niya nang walang magawa. Bukod pa rito, narinig pa niya sa sariling bibig ng kanyang kapatid na namatay siya dahil sa kanya, na lalong nagpahirap kay Gina. Naghintay si Corporal Park sa labas para kay Gina, ngunit ayaw niyang buksan ang pinto. Walang ibang pagpipilian si Corporal Park kundi ang umalis. Hahanapin niya ang isang kasiyasyang sagot para kay Gina. Kinabukasan, may isang dumating sa istasyon at sumuko. Si Charlie ay nag-akusa sa sarili na siya ang kidnapper. Nang makita niya si Corporal Park sa labas ng pinto, tiwala siyang nagsabi, "Kumusta, kakilala?" Gusto ni Corporal Park na malaman kung ano ang sinasabi ni Charlie, kaya lumapit siya sa pulis na babae at hiniling na mag-imbestiga sa Team 1 at ang kanyang tanghalian sa araw na iyon ay magiging bayad. Hindi pa nakakapagsalita ang pulis na babae nang mabilis na umalis si Corporal Park upang hindi na siya makatanggi. Sa gabi, nagdala si Corporal Park ng pagkain sa bahay ni Gina, ngunit hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan. Bakit dahil sa akin? Patuloy na iniisip ni Gina ang mga salita ng kanyang kapatid bago siya pumanaw. Pinapayagan siya ni Corporal Park na may iba pang nakatago sa likod nito at tutulungan niya si Gina na matuklasan ang katotohanan. Sa kabilang panig, lumapit ang pulis na babae sa pulis na nakasuot ng salamin upang magtanong tungkol sa pag-unlad ng investigasyon. Masayang sinabi ng pulis na nakasuot ng salamin ang buong kwento. Ngayon ay sumuko si Charlie sa istasyon dahil nag-upload siya ng mga sensitibong deepfake na video ni Gina online. Kaya naman inaresto si Charlie dahil sa paninirang puri. Tungkol naman sa kaso ng baliw na babae, matapos utusan ni Captain Jiang ang pulis na nakasuot ng salamin na hanapin ang kandado, dinala niya ang susi at sinubukan sa buong Rose Mansion. Ngunit walang kandado ang tumugma, kaya sumuko siya at inilagay ang susi sa silid ng ebidensya bilang walang silbi na ebidensya. Kinuha ng pulis na babae ang pagkakataong iyon upang kunin ang susi. Tutulungan niya ang pulis na nakasuot ng salamin na hanapin ang kandado. Ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang magandang bagay kay Captain para mabalik siya sa kanyang trabaho. Hindi nagdalawang isip ang pulis na nakasuot ng salamin at ibinigay ang susi sa kanya. Sa oras na ito, pumunta si Gina sa ospital upang makita ang kanyang ama, ngunit sa kanyang ekspresyon, alam ng kanyang ama na may masamang nangyari kay Jean. Ayaw nang itago ni Gina sa kanyang ama, kaya sinabi niya ang lahat sa kanya. Labis na nalungkot ang kanyang ama nang malaman na pumanaw na ang kanyang anak. Kinabukasan, nakuha ng pulis ang resulta ng pagsusuri mula sa forensic medicine. Si Jean ay talagang sinaktan at ginawang kaso ng pagpapakamatay. May isang taong kumontrol kay Jean bago siya isabi. Mayroon ding isang sugat sa likod ng kanyang ulo, ngunit hindi iyon ang tunay na dahilan ng kanyang kamatayan. Ipinagpalagay ng pulis na nakasuot ng salamin na upang maisabit ang isang nasa hustong gulang na babae, ang salarin ay tiyak na may kasama. Nang marinig ito, nalaman ni Captain Jiang na hindi pala simple ang kasong ito. Ang pulis na ipinadala upang mag-imbestiga tungkol kay Gina ay mayroon ding bagong impormasyon. Nalaman niya mula sa mga kasamahan ni Gina na ang bra na ibinigay niya kay Jean ay hindi gawa-gawa tulad ng sinabi niya. Ito ay isang regalo para sa mga sihi ng hotel. Ibig sabihin, sadyang sinisiraan niya ang baliw na lalaki na may ugaling manakit ng ibang tao. Bukod pa rito, hindi ito ang unang pagkakataon na nakasaksi si Gina ng pagkawala. 3 taon na ang nakalilipas, nawala rin ang kanyang kasintahan at natagpuan siyang patay sa isang lawa. Nang marinig ito, naramdaman ni Captain Jiang na si Gina ang may problema. Agad siyang humiling sa kanyang mga tauhan na suriin ang alibi ni Gina noong araw na dinukot si Iin. Sa oras na ito, nagaganap ang libing ni Iin at maraming tao ang dumating upang makiramay. Siya ay dating pinuno ng departamento sa Research Institute. Dumating ang isang kasamahan sa hotel upang makiramay kay Gina at pinaalalahanan siya na ang mga pulis ay pumunta sa hotel upang mag-imbestiga at nalaman ang mga kasinungalingan ni Gina. Pinakamabuti na hindi na siya bumalik sa hotel upang magtrabaho kung ayaw niyang magkaproblema sa management. Nagpasalamat si Gina sa taos-pusong payo ng kanyang kasamahan. Sa kabilang panig, sinabi ng pulis na babae kay Corporal Park ang mga bagay na nalaman niya mula sa pulis na nakasuot ng salamin. Alam niyang si Charlie ang nag-upload ng video ni Iin online at pinalaya pa siya, kaya pumunta si Corporal Park sa supermarket at sinuntok siya hanggang sa magkabali-bali ang kanyang mga ngipin at labi. Kahit alam niyang mawawalan siya ng trabaho dahil dito, hindi matiis ni Corporal Park ang basurang si Charlie. Matapos nito, pumunta si Corporal Park upang hanapin si Gina at nag-usap silang dalawa. Nang makita si Gina na labis na nagdurusa sa pagkamatay ng kanyang kapatid, naniwala si Corporal Park na isa siyang mabuting kapatid na babae. Sinuklian ni Gina ang tiwala ni Corporal Park sa pamamagitan ng pagsandal sa kanyang balikat. Nagtiwala rin siya kay Corporal Park dahil napatunayan ito ng lahat ng kanyang mga ginawa sa nakalipas na mga araw. Sa hating gabi, kakasarado pa lamang ni Charlie sa supermarket nang tumawag siya sa kanyang kaibigan at nagkwento ng kanyang mga hinaing. Ngayon, hindi lamang sinaktan siya ni Corporal Park, kundi ang kanyang tindahan ay walang tao. Dahil dito, nais ni Charlie na may mag-alaga kay Corporal Park. Kaagad pagkatapos niyang magsalita, isang anino ang lumitaw sa supermarket at sinimulan niyang alagaan muna si Charlie. Hindi nagsalita ang lalaking nakaitim at agad na sinaksak si Charlie hanggang sa mamatay. Kinabukasan, naroon ang mga pulis upang hanapin ang mga bakas ng salarin. Kahit na maraming sugat, walang natagpo ang katawan o sandata. Pagpasok ni Corporal Park, nagtaka siya kung saan dinala ng salarin ang biktima. Sa oras na ito,
Pangatlo, dinala si Jean upang i-cremate. Lahat ay nagdadalamhati at umiiyak, ngunit si Gina lamang ang hindi lumuluha. Maya-maya, tinanong ng kanyang ama si Gina kung bakit hindi siya umiiyak habang ang kanyang kapatid ay dinala sa altar. Ngunit nanatiling walang emosyon si Gina at hindi sumagot na labis na ikinagalit ng kanyang ama. Pagka-uwi, umalis si Gina sa Rose Mansion nang hindi nagsasalita ng anumang salita ng paalam. Sinubukan ng bunsong kapatid na pigilan siya, ngunit hindi niya nagawa. Biglang nakatanggap si Gina ng tawag mula kay Captain Jiang na humihiling sa kanya na pumunta sa istasyon ng pulisya upang makipagtulungan sa investigasyon. Alam ni Gina na pinaghihinalaan siya ni Captain Jiang, ngunit kusang loob siyang sumunod. Sa silid ng interogasyon, diretsong tinanong ni Captain Jiang si Gina. Matapos alisin ang lahat ng mga kamag-anak, si Gina ang naging pangunahing suspect sa kaso ng pananakit kay Jean. Ayon sa narinig ni Captain Jiang, si Gina ay magaling magsinungaling at magaling sumagot, kaya masasagot niya ang kanyang mga tanong nang hindi kumukurap. Ibinigay ni Captain Jiang ang ebidensya na isang bra ni Jean at sinabing hindi ito ang nag-iisang set ng damit panloob tulad ng sinabi niya. Tinanong niya si Gina kung bakit gusto niyang i-frame ang baliw na lalaki na may ugaling manakit ng ibang tao. Sa oras na iyon, nagmamadali siyang hanapin ang kanyang kapatid, kaya gusto niyang mabilis na matukoy ang suspect. Pagkatapos, nagtanong si Captain Jiang tungkol sa kanyang alibi noong araw ng pagdukot. Gaya ng karaniwan, nagtrabaho si Gina at pagkatapos ay nakipag-date at namili kasama ang kanyang kasintahan at umuwi siya sa kanyang silid bandang alas 9 ng gabi. Ayon sa pagkalkula ni Captain Jiang, may sapat na oras si Gina upang sumakay ng subway mula Busan patungong Seoul at dukutin ang kanyang kapatid. Bukod pa rito, ginamit din ni Gina ang pangalan ni Jean upang mag-date sa Tinder. Ipinagpalagay ni Captain Jiang na nais ni Gina na mamatay si Jean upang makuha ang posisyon ng kanyang kapatid. Ngunit agad na sinagot ito ni Gina. Malinaw na sa video, binuhat ng kidnapper si Jean na imposible para kay Gina. Hindi pa nababanggit ni Captain Jiang na nalaman niya na may kasama ang kidnapper. Kaya kailangan ni Gina na patuloy na makinig sa pagsusuri ni Captain Jiang. Una, babalik ang salarin upang tingnan at i-frame ang pinangyarihan pagkatapos dukutin si Jean. Kaya, kailangan ni Gina na magbakasyon sa hotel upang umuwi at ihanda ang lahat, kaya siya ang unang nakatuklas sa pinangyarihan. Pangalawa, kailangan niyang humanap ng scapegoat at ang target na ginamit ni Gina ay ang baliw na lalaki na may sakit sa pag-iisip na may ugaling manakit ng ibang tao. Ginamit ni Gina ang pagiging mahilig niyang manakit ng mga pusa upang mag-iwan ng mga sugat ng pusa sa bahay, na ginagawang suspect ang baliw na lalaki na may ugaling manakit ng ibang tao. Pangatlo, upang sirain ang ebidensya, pinukaw ni Gina ang kanyang ama upang siya na ang bahala sa baliw na lalaki na may ugaling manakit ng ibang tao para sa kanya. Sa huli, ginawa ni Gina ang kanyang sarili na biktima upang walang sinuman ang maghinala sa kanya sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa kanyang kasama upang atakihin siya sa silid. Kung talagang sinaktan siya ng lalaking nakaitim, hindi na sana siya buhay. Naghinala si Captain Jiang kung bakit madaling makapasok at makalabas ang salarin sa silid at tanging ang mga nasa loob lamang ng bahay ang makakagawa nito. Ang lahat ng inayos ni Gina ay talagang naging isang perpektong dula. Hindi lamang iyon, ngunit binanggit din ni Captain Jiang ang pagkamatay ng kasintahan ni Gina 3 taon na ang nakalilipas. Nag-frame din ba siya ng parehong sitwasyon? Batay sa kanyang investigasyon, ang kanyang dating kasintahan ay isang dating manlalangwe, kaya bakit siya namatay sa pagkalunod? Biglang naging madilim ang mukha ni Gina at naging matalim ang kanyang mga mata. Determinado si Captain Jiang na hanapin ang katotohanan, ngunit pansamantala ay nagtatapos muna sila sa araw na ito. Sa sandaling umalis si Gina sa istasyon ng pulisya, agad siyang pinalibutan ng mga mamamahayag na naghahanap ng balita. Nang makita na si Gina ay walang buhay, tumakbo si Corporal Park upang tulungan siya. Sa ngayon, siya lamang ang nag-iisang naniniwala na si Gina ay ganap na walang kasalanan. Sa gabi, nakatanggap si Captain Jiang ng isa pang ulat mula sa forensic medicine. Sa katawan ni Gina, natuklasan din ng doktor ang Hig negatibo 12 chemical fertilizer na isang uri ng high-end na pataba para sa mga halaman. Sa kanyang mga kuko, mayroong ilang buto ng isang parasitiko na halaman na tinatawag na Kappenkot. Gayunpaman, si Jean ay hindi nagtanim ng ganoong uri ng espesyal na halaman sa bahay. Kung alam niya ang pinagmulan ng mga bagay na ito, tiyak na ito ay magiging isang mahalagang pahiwati. Biglang naalala ng pulis na nakasuot ng salamin na ang taong madalas na nakikipag-chat kay Gina nang ginagamit niya ang account ni Jean sa Tinder ay nagngangalang Kappenkot din na ginala si Captain Jiang na maaaring ito ang kasama ni Gina. Inutusan niya ang pulis na nakasuot ng salamin na kolektahin ang buong nilalaman ng chat at alamin kung sino ang taong may nickname na Kappenkot. Sa umaga, naglakad-lakad ang pulis na babae na may dalang susi sa apartment complex, ngunit hindi pa rin niya makita ang kandado. Paano kung pinalitan ito? Kaya nagpa siya ang pulis na babae na pumunta sa landfill. Itinuro sa kanya ng may-ari ng landfill ang lugar kung saan itinatapon ng mga residente ng Rose Mansion ang kanilang mga lumang gamit. Naghanap ang pulis na babae mula umaga hanggang gabi at sa wakas ay natagpuan niya ang sagot sa kanyang mga dasal. Nakakita siya ng isang hawakan ng pinto na akma sa susi at dinala ito sa silid ng ebidensya upang ma-determine ang mga fingerprint sa hawakan ng pinto. Mamaya, tumawag ang team leader sa pulis na babae at agad siyang tumakbo sa isang barbecue restaurant para mag-organisa. Lumabas na ang team leader ng team 2 ay lihim ding nag-imbestiga sa kaso at nakahanap ng parehong clue tulad ng team 1. Maaaring may kinalaman ang kriminal sa mga halaman at nagkataon na si Corporal Park ay isang eksperto sa botanika. Siya ay tuloy-tuloy na nagsasalita tungkol sa iba't ibang uri ng halaman na nagpapaduda sa team leader. Inakala niya na si Corporal Park at Gina ay mga kasabwat dahil magkaibigan din ang dalawa. Pagkatapos
bumalik mula sa pag-inom, hinanap ni Corporal Park ang Rose Villa at naalala niyang wala na si Gina. Tinawagan niya ito, ngunit hindi sumagot si Gina, kaya nag-iwan na lang siya ng voice message. Hindi sinasadyang natuklasan ng boyfriend ni Gina. Sinundan niya si Corporal Park sa isang trail na humahantong sa building 118 at 119 at hindi na muling bumalik. Sa umaga, nakatanggap ng balita si Team Leader Jiang na natagpuan na nila ang taong may tunay na pangalan na Park Hong-chon na ipinanganak noong 1965. Gumamit siya ng peking pagkakakilanlan para mag-text kay Gina at ang address ng taong ito ay peke din. Si Park Hong-chon ay nawala 0 taon na ang nakakaraan at bigla siyang bumalik. Hindi naniniwala si Team Leader Jiang na mayroong ganoong himala sa mundo. Inakala niya na mayroong isang taong umangkin sa pagkakakilanlan ni Park Hong-chon at nagtago sa Rose Villa at gumawa ng mga kakilakilabot na bagay. Pagkatapos nito, inutusan niya ang pulis na may salamin na imbestigahan kung may nakatira na Park Hong-chon sa Rose Villa. Sa oras na ito, nakatanggap si Gina ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki na nagsasabi na ang boyfriend niya ay pumunta sa bahay noong nakaraang gabi. Pumunta si Gina sa butika para sabihan siyang huwag siyang abalahin, ngunit hindi siya pumasok sa trabaho ngayong araw. Sa huli, nagpadala na lang si Gina ng text message sa kanya. Hindi niya alam na hawak ni Corporal Park ang cellphone ng kanyang boyfriend. Nang matanggap ang mensahe, agad niyang ibinaba ang tawag nang hindi man lang ito binabasa. Ito ay isang silid na puno ng lunti ang halaman, ngunit sa loob nito ay may naririnig na mga desperadong boses na nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Si Corporal Park ay isang baliw na stalker at inakala niya na ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Gina ay dahil sa mga pamantayan na itinakda ng kanyang ate. Gusto ni Ji-in na maging perpekto si Gina tulad niya, kaya nagkaroon ng panahon na hindi magkasundo ang magkapatid. Dinukot ni Corporal Park si Ji-in at kinulong siya sa isang silid na puno ng mga halaman. Dahil sa insidenteng iyon, napilitang lumipat si Gina sa Rose Villa. Nang malaman niya ito, nag-arkila si Corporal Park ng silid na nasa tapat ng silid ni Gina upang maobserbahan ang kanyang mga aktibidad araw-araw. Kagabi, nang bumalik si Corporal Park sa kanyang silid, sinundan siya ng boyfriend ni Gina. Alam niyang nasa ika-11 palapag si Corporal Park, kaya umakyat din ang boyfriend niya upang tingnan ito. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay hinila sa loob ng silid at ikinulong doon. Sa kabilang banda, pumunta ang pulis na babae sa evidentiary room at tinanong ang mga resulta ng fingerprint test sa door handle na nakuha sa dump site. Kahit sa panaginip, hindi niya inakala na may fingerprint ni Corporal Park doon. Sinabi ng pulis na babae sa sarili niya na mayroon sigurong pagkakamali sa isang lugar at hindi maaaring si Corporal Park ang kriminal. Nagpasya siyang hanapin ang team leader ng Team 2, gayunpaman, kakaiba ang hitsura ng mukha ng team leader ngayong araw. Tila alam na niya ang isang bagay. Nang gustong magulat ng pulis na babae tungkol sa mga natuklasan sa investigasyon ng kaso ni Ji-in, pinalabas ng team leader ang iba pang mga subordinate. Pinayuhan niya ang pulis na babae na huwag na siyang makialam pa sa kaso at hayaan na lang ang team 1 ang mag-asikaso. Ayaw ng team leader na arestuhin ang kanyang sariling subordinate. Ngayon, ang dalawa ay makakaasa lamang na hindi si Corporal Park ang salarin. Ngunit kung mangyari ang pinakamasamang sitwasyon, dapat pumunta ang pulis na babae at payuhan si Corporal Park na sumuko. Mula simula hanggang katapusan, patuloy niyang sinasabi na hindi ang kanyang kasamahan ang masamang tao. Iyon ang dahilan kung bakit niya gustong hanapin si Corporal Park upang malaman ang katotohanan. Nakatanggap na rin ng balita si Team Leader Jiang mula sa kanyang mga subordinate. Masayang-masaya si Team Leader Jiang at agad na nagpadala ng isang profesional na pangkat ng pulisya upang habulin ang salarin. Sa oras na ito, kinukumbinsi ng boyfriend ni Gina si Corporal Park na bigyan siya ng pagkakataon na mabuhay. Pagkatapos, pinintasan ng boyfriend si Gina na hindi siya karapat-dapat na protektahan ni Corporal Park. Si Gina ay isang tuso na tao na nagpapakita lamang ng peking mukha na kaawa-awa at puno ng kasinungalingan. Ngunit ilan sa mga taong bulag sa pag-ibig ang handang makinig sa iba. Tinanong ni Corporal Park kung hindi inabuso ng boyfriend si Gina, hindi siya naroroon. Patuloy na iniinsulto ng boyfriend si Gina na ikinagalit ni Corporal Park at nais niya itong patayin agad. Biglang may narinig na tunog ng sasakyan ng pulis sa labas. Alam ni Corporal Park na natuklasan na siya at agad na naghanap ng paraan upang tumakas. Agad na pumasok ang mga pulis sa bahay at hinati ni Team Leader Jiang ang mga tao para harangan ang lugar. Ang isang grupo na pumunta sa emergency exit ay hindi sinasadyang nakaharap si Corporal Park na nakasuot ng maskara na mukhang tulad ng nakaitim. Sa isang kagyat na sitwasyon, mabilis niyang nilabanan ang mga pulis at tumakas. Ang grupo ni Team Leader Jiang na pumunta sa room 1,104 ay natagpuan ang duguan na boyfriend ni Gina doon at agad na inutusan ang kanyang mga subordinate na ilagay ang posas. Nagpaalala ang boyfriend ni Gina sa pulis na ang kriminal na nambugbog sa kanya ay tumakas lang. Kinontak ni Team Leader Jiang ang ibang mga tao, ngunit ang grupo na ipinadala sa emergency exit ay hindi sumagot. Nang makarating siya sa lugar, ang lahat ay nakahiga ng walang galaw sa malamig na sahig. Dinala ng ibang tao ang boyfriend ni Gina sa ospital habang si Team Leader Jiang ay bumalik sa silid upang maghanap. Natagpuan niya ang isang binokular na ginagamit upang i-monitor ang room 800 at isang wereta. Nakatanggap si Team Leader Jiang ng ulat mula sa kanyang mga subordinate na nawala na sa paningin nila ang suspect. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Team Leader Jiang ang mga pulis na mabilis na hanapin ang suspect at tumawag din siya ng isang grupo upang siyasatin ang bahay ni Gina. Dito, natagpuan ng mga pulis ang isang listening device na naka-install sa silid. Pagkatapos, bumalik ang mga pulis sa istasyon upang kunin ang pahayag ng boyfriend ni Gina. Sa interrogation room, iginiit niya na ang suspect ay ang pulis na kasama ni Gina.
Pagkatapos kumpirmahin ang impormasyon, inutusan ni Team Leader Jiang ang mga pulis na agad na magbigay ng tulong. Sa kabilang panig, itinutok ng pulis na babae ang kanyang baril kay Corporal Park at pinayuhan siya na sumuko. Sa puntong ito, nagmakaawa si Corporal Park sa pulis na babae na bigyan siya ng kaunting oras upang makita ang isang mahalagang tao sa huling pagkakataon. Nang marinig ito, naramdaman ng pulis na babae ang labis na sakit. Alam na rin ng team leader ang nangyari kay Corporal Park at nais niya itong bigyan ng pagkakataon na magbago. Gayunpaman, si Corporal Park ay nag-aalala lamang sa isang babae at nakalimutan niya na mayroon siyang mga kasamahan na laging nasa tabi niya. Ibinaba ng pulis na babae ang kanyang baril at pinayagan si Corporal Park na umalis ayon sa kanyang hiling. Nag-iwan siya ng paumanhin sa team leader at tumakas mula sa kanyang bahay. Nang makita ng mga pulis si Corporal Park, agad nilang pinalibutan at sinubukang arestuhin siya, ngunit inatake niya sila at tumakas. Nagmamadaling hinabol siya ng mga pulis, ngunit matapos ang mahabang pagsubok, hindi pa rin nila nahuli si Corporal Park. Nang tumakbo siya palabas ng kalsada, hindi sinasadyang nabangga siya ng sasakyan ni team leader Jiang. Si Corporal Park ay napalibutan at agad niyang kinuha ang pulis na may salamin bilang hostage. Walang awa siyang binaril ang kanyang kasamahan at itinapon ang pulis na may salamin sa iba. Pagkatapos nito, nagtago si Corporal Park sa kagubatan habang si team leader Jiang ay galit na nag-utos na habulin siya. Pagkatapos makatakas mula sa mga pulis, pumunta si Corporal Park sa taba na lalaki at tinanong siya na maghanda ng isang cellphone na hindi maaaring subaybayan. Hindi maintindihan ng taba na lalaki kung ano ang nangyayari kay Corporal Park, ngunit pumayag pa rin siyang gawin ito. Ninakaw din ni Corporal Park ang bagong biniling kotse ng taba na lalaki, ngunit huli na nang malaman niya ito. Gayunpaman, ang kotse ng taba na lalaki ay may tracking device at ito ay bahagi ng kanyang plano sa chairman ng Women Association. Gusto niyang gamitin sina Corporal Park at Gina upang gumawa ng isang bagay na nakakatakot. Sa oras na ito, si Gina ay nag-iisip ng malalim nang biglang nakatanggap siya ng tawag mula sa pulis na babae. Ang pulis na babae ay humingi ng tulong sa kanya na kumbinsihin si Corporal Park na sumuko dahil marahil si Gina lang ang makikinig sa kanya ngayon. Pagkatapos makatanggap ng balita mula sa pulis, agad siyang sumakay sa tren patungong Seoul. Pagdating doon, magalang na dinala ng pulis na babae si Gina sa room 1104. Tinanong ni Gina kung si Corporal Park ang pumatay kay Jiin, ngunit hindi siya sigurado ang pulis na babae. Nang makita na gustong mapag-isa ni Gina, umalis muna ang pulis na babae. Ngayon, naglakad si Gina sa paligid at inobserbahan ang silid kung saan siya araw-araw na tinitingnan ni Corporal Park. Kinuha rin niya ang mga larawan ng magagandang sandali ni Gina at isinabit ang mga ito sa buong bahay. Labis na nalungkot si Gina at naisip kung bakit ngayon lang niya nalaman ang mga ganitong bagay. Pagkatapos, bumisita si Gina sa ospital upang bisitahin ang kanyang matandang ama at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Labis na nagulat ang matandang ama at ang bunsong kapatid na lalaki dahil hindi sila naniniwala na si Corporal Park ay ganoong uri ng tao. Ngayon, nagtanong si Gina, "Ama, mayroon ka bang pagdududa na ako ang pumatay sa aking ate?" Ngunit ang kanyang hindi makasagot ay ang madaling hulaan na sagot para kay Gina. Malungkot siyang lumabas upang mag-isip nang biglang lumitaw si Corporal Park at binigyan siya ng pampatulog at dinala siya. Kinabukasan, nagising si Gina sa isang simpleng bahay na bahay ni Corporal Park sa probinsya. Nang makita niya siya, natatakot si Gina na umatras at nagtanong kung ano ang nangyayari. Pinayuhan ni Corporal Park si Gina na umupo ng mahinahon at ikukwento niya sa kanya ang buong kwento. Noong bata pa si Corporal Park, nakatira siya kasama ang kanyang ama at ina. Ngunit ang kanyang ama ay isang sugarol na madalas na bugbugin ang kanyang ina. Hindi lang iyon, tuwing nalalasing siya, tinatawag din niya si Corporal Park na walang silbi. Isang araw, hindi na matiis ni Corporal Park ang lahat kaya sinaksak niya ang kanyang ama at mula noon, ang kanyang ina na lang ang meron siya. Gustong protektahan ng kanyang ina ang kanyang anak kaya inilibing niya ang katawan ng kanyang asawa sa likod bahay at nagtanim ng puno sa ibabaw nito. Unti-unting lumaki si Corporal Park at ang puno ay lumakas din nais ng ina na kalimutan ni Corporal Park ang nakaraan at maging isang mahusay na pulis. Pagkatapos ng ilang sandali, sa kasamaang palad, pumanaw siya kaya si Corporal Park ay nag-iisa na lang. Nang siya ay isang police trainee pa lamang, hindi sinasadyang nakita niya si Gina na pumunta sa istasyon upang magreklamo. Agad na nagkagusto si Corporal Park sa unang tingin kaya patuloy niyang sinundan si Gina. Pagkatapos, hindi sinasadyang natuklasan ni Corporal Park na si Gina ay isang taong may maraming sikreto. Ang mga sikreto na inilihim niya sa kanyang puso ay pumukaw sa kanyang pagiging curious. Agad na nagpanggap si Corporal Park bilang si Park Hong-chon at umarkila ng room 1,104 sa tapat ng gusali ni Gina upang maobserbahan siya ng mas madali. Siya rin ang kapengkot, ang taong nakipagkaibigan kay Gina sa social media. 3 taon na ang nakakaraan nang malaman niyang may boyfriend si Gina. Lihim na pinatay siya ni Corporal Park at ginawa itong kaso ng pagkalunod. Gusto niya na si Gina ay maging kanya at sa kanya lang magpakailanman. Nang mag-away sina Gina at ang kanyang ate at lumipat siya sa Busan, si Corporal Park ay labis na nawala ng pag-asa. Ang mga araw na nakatira si Gina sa Busan ay ang mga araw na lubos na kinamumuhian ni Corporal Park si Jiin. Kaya sa loob lamang ng 1 taon, matagumpay siyang gumawa ng isang perpektong plano upang maghiganti kay Jiin. Ang layunin ni Corporal Park ay hindi lamang si Jiin, kundi pati
pati na rin ang ibalik si Gina sa pamilyar na room 809. Sa harap ng walang tigil na pagtatanong ng taong mahal niya, si Corporal Park ay tapat na umamin. Siya ang taong dumukot kay Jean at ikinulong siya sa kanyang espesyal na silid. Upang maging matagumpay ang plano ng walang butas, kailangan niyang makahanap ng isang kapalit. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, nagpa siya si Corporal Park na piliin ang baliw na tao bilang kanyang kapalit. Dahil sa kanyang mental disorder at short-term memory loss, maaalala niya at makakalimutan niya ang mga bagay na ginawa niya. Gaya ng inaasahan, hindi pa nagtatagal pagkatapos dukutin ni Corporal Park si Jean, bumalik na si Gina sa pamilyar na silid. Gayunpaman, sa isip ng baliw na pulis, ang mga bagay na ginawa niya ay hindi mali sa anumang paraan. Ang lahat ng ginawa at ginagawa niya ay para sa malaking pag-ibig niya kay Gina. Matapos marinig ito, si Gina ay nagpakita ng mukhang disgustado dahil sa oras na ito, si Corporal Park ay walang pinagkaiba sa isang baliw na tao sa kanyang mga mata. Hindi niya ito tinanggihan o nagalit dahil hanggagi sinabi ni Gina ang isang bagay, ang mali ay magiging tama. Pagkatapos niyang malaman na gustong ibalik ni Gina ang kanyang ate sa bahay, agad din siyang bumalik sa lihim na silid upang pakawalan si Jean. Ngunit pagdating niya sa lugar, natagpuan ni Corporal Park na ang kanyang ate na si Jean ay nawala na. Narinig niya na hindi niya alam na may ibang tao na kumuha sa kanya at ang taong iyon ang talagang nanakit kay Jean. Ayon sa hula ni Corporal Park, ang taong ito ay ang nakaitim na tao na dating lumabas sa bahay ni Gina. Maaaring kumpirmahin na ang taong ito at si Corporal Park ay hindi iisa dahil hindi siya kailanman gagawa ng mga aksyon na makakasakit sa kanya. Ang lahat ng kailangan gawin ni Gina ngayon ay ulat sa pulis ang sinabi ni Corporal Park. Pagkatapos malaman ang kwento, tiyak na mahahanap ng pulisya ang taong nakaitim. Dahil alam niya na si Team Leader Jiang ay isang mahusay na pulis at tiyak na mahahanap niya ang totoong salarin. Sa panahong iyon, mahahanap ni Gina ang tunay na taong pumatay sa kanyang ate at si Corporal Park ay malilinis ang kanyang pangalan. Sa oras na ito, ang damdamin sa loob ni Gina ay magulo. Bagaman kinamumuhian niya ang ginawa ni Corporal Park, hindi niya siya kayang paghigantihan. Pagkatapos marinig ang mga pag-amin ni Corporal Park, mas lalong nalito si Gina. Dahil sa oras na ito, ang kanyang pamilya ay hindi pa rin ligtas at mayroon pa ring isang misteryosong tao na nagtatarget sa kanya at sa kanyang mga kamag-anak. Sa kabilang banda, dahil hindi pa rin nila mahanap si Corporal Park, hindi na makontrol ni Team Leader Jiang ang kanyang emosyon. Galit niyang tinanong ang team leader ng Team 2 kung alam niya kung saan nagtatago ang kanyang subordinate. Gayunpaman, walang pakialam ang team leader ng Team 2 dahil hindi ito ang kaso na hawak niya. At sa gayon, ang dalawa ay nagpalitan ng salita at nag-away. Mabuti na lang at dumating ang mga subordinate at pinaghiwalay sila bago sila mag-away at magsuntukan. Pagkatapos ng ilang sandali, nang kumalma na sila, umupo ang dalawang team leader at nagbahagi ng impormasyon. Bagaman alam niya na ang kanyang subordinate ay ang dumukot kay Jean, naniniwala siya na hindi sapat ang lakas ng loob ni Corporal Park upang pumatay ng ibang tao. Nagkataon na may parehong ideya si Team Leader Jiang. Ngunit kailangan nilang mahanap si Corporal Park kung gusto nilang malaman ang lahat. Sa sandaling ito, biglang naalala ng team leader ng Team 2 ang isang napakahalagang impormasyon. Bukod sa maliit na bahay sa lungsod, mayroon pa ring isang bahay si Corporal Park sa kanyang bayan. Nang malaman niya ito, agad na nagpadala si Team Leader Jiang ng isang grupo ng mga pulis upang habulin si Corporal Park doon, ngunit huli na ang lahat. Si Corporal Park ay nagpakamatay pagkatapos niyang ibalik si Gina sa lungsod. Marahil ito ang mapait na wakas na dapat niyang danasin matapos gumawa ng napakaraming pagkakamali. Sa kabilang banda, ang pulis na babae ay nakaupo sa kakaibang bahay ni Gina. Pumunta siya rito upang maghanap ng ebidensya upang patunayan na hindi pinatay ni Corporal Park ang sinuman. Gayunpaman, patuloy siyang naghanap ngunit wala pa ring mahanap na positibong clue. Pagkatapos kumain ng isang piraso ng cake para mabusog ang kanyang tiyan, pumunta ang pulis na babae sa banyo upang maghugas ng kanyang mga kamay. Sa oras na ito, hindi sinasadyang natuklasan niya ang isang napakaliit na mansa ng spaghetti sauce sa lababo. Lumabas na habang nililinis ang crime scene, hindi sinasadyang naiwan ng nakamaskara na tao ang mansa ng spaghetti sauce doon. Alam niyang ang mansa ng spaghetti sauce ay ang pinakamahalagang clue, kaya kinuha ng pulis na babae ang isang sample at dinala ito sa forensic room upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng salarin. Sinabi ng forensic doctor na ang totoong salarin ay hindi si Corporal Park kundi isang estranghero. Kasabay nito, sa isang malayong bahagi ng lungsod, masayang nakipagkita sa isang tao ang chairman ng Women Association. Sa harap ng taong iyon, kumpiyansa siyang nagpakilala bilang si Han Hongju, isang malapit na lingkod ng bagong leader ng Church of God. Ang pagtatapos ng pelikula ay hindi kumpleto na nagbubukas ng isang bagong pag-iisip para sa mga manonood. Paano makakaapekto ang pagbabalik ng Church of God at ang masasamang balak ng bagong leader sa lahat? Hindi mahalaga kung ano ang hinaharap, ang mahalaga ay ang mga tao ay laging handang maging bulag dahil sa pag-ibig. Bagaman alam natin na handa ang sinuman na gawin ang lahat para sa taong mahal nila. Ngunit ang ating sakripisyo ba ay karapat-dapat kung hindi nila ito nakikita. Kaya, kahit anong uri ng relasyon ang mayroon tayo, dapat nating matutunan na mahalin ang ating sarili. Kung magbibigay man, magbigay ng matalino hanggang maaari. Okay, dito nagtatapos ang pelikula. I-subscribe ang aming channel sa loob ng 3 segundo upang suportahan kami. Salamat sa panonood ng aming channel. Magkita-kita muli sa susunod na pelikula.